Ang gabing iniwan ng sarili kong anak ang sulat sa unan ko, na para bang isa lang akong kasambahay na maaari nilang itaboy. Ang hiya at sakit na yon, halos patayin ako. Sa loob ng maraming taon, ginampanan ko ang pagiging ilaw ng tahanan. Ako ang nagbayad ng mga gastusin, nag-alaga sa pamilya, at nagbigay ng libreng tirahan. Pero para sa kanila, isa lang akong background noise. Isang matandang walang kwenta, hanggang sa isipin nilang tapos na ang papel ko. Lumabas ako ng bahay na iyon nang walang dalang sama ng loob. Pero hindi nila alam. Mayroon akong lihim na yaman at mga dokumentong protektado ng huling habilin. Ang lola na pinalayas nila, siya ang magiging hukom. Gusto nila akong burahin. Gusto nila akong patahimikin. Pero babawiin ko ang aking dangal. Ibibigay ko sa kanila ang leksyong hindi nila malilimutan habang nabubuhay. Kung naramdaman mo na rin bang maging estranghero sa sarili mong bahay, i-like at i-share ang bidyong ito. At mag-comment sa ibaba. Saan ka nanonood? Kwentuhan mo ako. Narito ang buong nilalaman ng Kabanata 1 na isinalin at binuo sa wikang Filipino. Ang teksto ay idinisenyo ng may lalim at emosyon para sa mga nakatatandang tagapakinig sa Pilipinas, 65 taong gulang pataas, at inihanda gamit ang tamang ritmo at bantas upang maging napakatatas at natural kapag binasa ng mga AI TTS, Audio AI Voice, Kabanata 1. Ang papel sa unan at ang desisyon sa hating gabi mag-aalas 12 na ng hating gabi. Tahimik na ang buong paligid sa aming barangay. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mahinang ugong ng lumang bentilador sa sulok ng silid at ang paminsan-minsang pagtahol ng aso sa kalye. Ako si Camille. 67 taong gulang na ako. Sa mahabang panahon ng aking buhay, naglingkod ako bilang isang punong guro sa isang pampublikong paaralan. Sanay ako sa gulo, sanay ako sa ingay ng mga bata, sanay ako sa pag-aayos ng mga problema ng mga guro at mga magulang. Sa loob ng maraming taon, ang buhay ko ay umiikot sa pagpaplano, sa pag-aayos ng mga schedule, at sa pagtiyak na ang lahat ay nasa tamang lugar. Ngunit ngayong gabi, sa harap ng aking kama, tila may isang bagay na hindi ko napaghandaan. Pagpasok ko sa aking kwarto, napansin ko agad ang isang puting papel. Nakatupi ito ng maayos, nakapatong ito sa gitna mismo ng aking unan. Kumunot ang aking noo, dahan-dahan akong lumapit. Sa edad kong ito, medyo malabo na ang aking mga mata, kaya kinuha ko muna ang aking salamin sa mesa. Isinuot ko ito, inabot ko ang papel. Mula ito sa aking nag-iisang anak na lalaki, si Adrian. Si Adrian ay 35 taong gulang na. May sarili na siyang pamilya. Dito sila nakatira sa akin, kasama ang kanyang asawang si Sheila at ang 2 nilang anak. Sa mga nakalipas na buwan, napapansin ko na ang malamig niyang pakikitungo sa akin. Napapansin ko ang mga tinginan nila ng kanyang asawa kapag nagmumungkahi ako tungkol sa pagkain, sa pag-aayos ng bahay, o sa pagtatabi ng pera para sa hinaharap. Binuksan ko ang papel. Ang sulat kamay sa loob ay kilalang-kilala ko. Sulat iyon ni Adrian. Nagsimula akong magbasa. Sa bawat salitang aking nababasa, tila unti-unting bumabagal ang ikot ng mundo. Sabi sa sulat, maawa ka naman sa amin. Pakiusap lang. Itigil mo na ang pagpaplano para sa buhay ko. Itigil mo na ang pag-aayos ng mga bagay para sa amin. May sarili na akong pamilya. Hindi na ako bata. Hindi ko kailangan ng tulong mo sa bawat desisyon na gagawin ko. Ang mga ginagawa mo, hindi nakakatulong. Nasasakal na kami. Nasasakal na si Sheila. Kung gusto mong maging masaya kami, pakiusap, lumayo ka ng kaunti. Huwag mo nang itabi ang pera mo para sa mga apo mo. Huwag mo nang isipin ang mga plano mo para sa bahay na ito. May sarili kaming buhay. Inulit-ulit ko ang pagbasa sa huling linya. May sarili kaming buhay. Napatigil ako. Huminto ako sa paghinga ng ilang segundo. Sa mga ganitong sandali, ang karaniwang inaasahan ng iba ay ang pag-iyak ng isang ina, ang pagbagsak ng mga luha, ang pagkirot ng dibdib dahil sa pait ng kawalan ng utang na loob, o kaya naman ay ang galit, ang paglabas ng kwarto para gisingin ang anak at makipagsigawan sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit hindi iyon ang nangyari.
Walang luhang pumatak sa aking mga pisngi. Walang galit na sumiklab sa aking dibdib. Bilang isang dating punong guro, napakarami ko nang nakitang mga bata na nag-aalboroto. Napakarami ko nang nakitang mga taong nagsasalita dahil sa galit o sa pagod. Kapag ang isang tao ay nagsalita nang dahil sa emosyon, hindi mo kailangang sumagot agad. Kailangan mo munang makinig at kailangan mong mag-isip. Ibinaba ko ang papel sa ibabaw ng aking mesa. Umupo ako sa gilid ng kama. Inalala ko ang mga nakalipas na taon. Nang pumanaw ang aking kabiyak 10 taon na ang nakararaan, ibinuhos ko ang buong buhay ko para kay Adrian. Bawat piso na aking kinikita mula sa aking maliit na pensyon sa GSIs at sa aking mga naipon sa bangko, halos 500,000 piso, ang lahat ng iyon ay nakaplano para sa kanya. Para sa kanyang mga anak, para sa pagkukumpuni ng aming bahay dito sa probinsya. Araw-araw, gumigising ako ng maaga. Nagluluto ako ng almusal. Naghahanda ako ng kape. Iniisip ko kung ano ang makakabuti para sa kanila. Kapag nakikita kong may sirang bubong, ako ang nagtatawag ng karpintero at nagbabayad ng 2,000 piso para maayos ito. Kapag nakikita kong kailangan ng baon ng aking mga apo, nag-aabot ako ng tig-500 piso nang walang alinlangan. Para sa akin, iyon ang pagmamahal. Iyon ang paraan ng isang inang Pilipina para maipakita ang pangangalaga. Ngunit para pala sa kanila, iyon ay isang pader. Isang pader na humaharang sa kanilang kalayaan. Isang pabigat na sumasakal sa kanilang tahanan. Inilagay ko ang aking mga kamay sa aking kandungan. Pinagmasdan ko ang aking mga daliri. May mga kulubot na ito. Halata na ang tanda. Ang mga kamay na ito ang humawak sa kamay ni Adrian noong matuto siyang maglakad. Ang mga kamay na ito ang nagpunas ng kanyang mga luha noong siya ay lumalaki. At ngayon, ang mga kamay ring ito ang humahawak sa sulat na nagpapatalsik sa akin sa kanyang buhay. Tahimik. Napakatahimik ng gabi. Pumikit ako ng malalim. Huminga ako ng mabagal. Isang malalim na paghinga. Inisip ko ang mga salitang ginamit ni Adrian. Nasasakal. Napakabigat na salita. Nasasakal. Bakit nga ba natin ipinipilit ang ating sarili sa mga taong ayaw na sa ating tulong? Bakit nga ba tayong mga nakatatanda ay patuloy na kumakapit sa mga anak na may sarili ng mga pakpak upang lumipad? Marahil dahil ito sa takot. Takot na makalimutan. Takot na maging walang silbi. Takot na balang araw, kapag wala na tayong ginagawa para sa kanila, ay hindi na natin malaman kung sino talaga tayo. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakatitig ako sa ilawan sa aking kisame, may isang bagay na nagbago sa loob ko. Isang napakalinaw na katotohanan. Ako si Camille. Hindi lamang ako ina ni Adrian. Hindi lamang ako lola ng aking mga apo. Ako ay isang babae na may sariling buhay, may sariling halaga at may sariling pangarap na matagal ko nang ibinaon sa limot. Kung ito ang gusto ni Adrian, ibibigay ko sa kanya. Hindi ako makikipagtalo. Hindi ako magsusumbat. Hindi ako hihingi ng awa. Marami sa ating mga nakatatanda ang gumagawa ng ganitong pagkakamali. Kapag itinutulak tayo ng ating mga anak, umiiyak tayo sa harap nila. Nagmamakaawa tayo. Ipinaalala natin ang lahat ng sakripisyo natin noong maliit pa sila. At ano ang resulta? Mas lalo lamang silang lumalayo. Mas lalo lamang tayong nagmumukhang kawawa sa kanilang mga mata. Hindi ko gagawin iyon. May dignidad ang aking pagtanda. May dangal ang aking nakaraan. At magkakaroon ng kapayapaan ang aking hinaharap. Tumayo ako mula sa kama. Lumapit ako sa aking cabinet. Binuksan ko ito ng tahimik upang hindi makalikha ng ingay. Sa pinakailalim na bahagi ng cabinet, sa ilalim ng mga lumang kumot at patadyong, nakatago ang aking maliit na kahoy na kahon. Kinuha ko ito at inilagay sa ibabaw ng mesa. Binuksan ko ang kahon. Sa loob nito ay ang aking passbook mula sa bangko. Ang aking Land Bank Savings Account. Tiningnan ko ang huling balance, 480,000 piso. May kaunting pera rin ako na nakatago sa sobre, mga 20,000 piso sa cash. Ito ang perang pinagpaguran ko sa loob ng 30 taon ng pagtuturo.
Ito ang perang dapat sana ay gagamitin ko para sa pagpapalaki ng bahay na ito, para magkaroon ng mas malaking kwarto ang aking mga apo. Ngunit ngayon, napangiti ako ng mahinhin. Ang perang ito ay hindi na para sa bahay na ito. Ang perang ito ay para sa akin, para sa aking bagong simula. Inisip ko ang mga lugar na gusto kong puntahan. Noong bata pa ako, bago ako ikasal at bago ako naging punong guro, pangarap kong makakita ng dagat sa Batanes. Pangarap kong makatira sa isang maliit na bahay kubo sa tabi ng dalampasigan, kung saan ang tanging naririnig ko bawat umaga ay ang hampas ng alon at ang huni ng mga ibon. Sa loob ng napakaraming taon, itinabi ko ang pangarap na iyon. Sinabi ko sa aking sarili na kailangan kong maging praktikal, kailangan kong mag-ipon para sa pamilya. Ngunit hanggang kailan natin ipagpapaliban ang ating sariling kaligayahan para sa mga taong hindi naman na naghahanap nito mula sa atin? May mga sandali sa buhay ng isang tao, lalo na sa ating mga may edad na kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Ang tungkulin ko bilang ina ay tapos na. Naipalaki ko na si Adrian. May trabaho na siya. May pamilya na siya. May sarili na siyang kakayahan na tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang pagbibigay sa kanya ng kalayaan na kanyang hinihingi ay hindi nangangahulugan na hindi ko siya mahal. Ito ay nangangahulugan na iginagalang ko ang kanyang desisyon. At higit sa lahat, iginagalang ko ang aking sarili. Nalaman ko sa aking sarili na wala na akong dapat patunayan kanino man. Inayos ko ang aking mga gamit sa mesa. Itinabi ko ang passbook sa aking bag. Ang sulat ni Adrian. Hindi ko ito itinapon. Hindi ko rin ito pinaluhaan. Itinupi ko ito uli ng maayos at inilagay sa loob ng aking drawer. Magsisilbi itong paalala. Paalala na sa hating gabing ito, napagpasyahan kong bawiin ang aking sariling buhay. Tumingin ako sa orasan sa dingding. Mag-aalas 2 na ng madaling araw. Sa mga susunod na araw, magiging mahirap ang mga bagay-bagay. Magkakaroon ng mga usapan. Baka magulat sila kapag nakita nilang hindi na ako nakikialam sa mga bilihin sa bahay. Baka magtaka sila kapag nakita nilang hindi na ako nagluluto ng almusal para sa lahat. Baka isipin nila na nagtatampo ako. Ngunit hindi iyon nagtatampo. Iyon ay pag-urong. Isang maayos at may dangal na pag-urong. Bukas na bukas din, pupunta ako sa bangko. Magwi-withdraw ako ng kaunting pera. Pagkatapos ay pupunta ako sa terminal ng bus. Magtatanong ako tungkol sa mga biyahe papuntang Hilaga. Hindi ako tatakas na parang isang magnanakaw sa gabi. Hindi. Mag-iiwan ako ng maikling sulat para sa kanila kapag handa na ang lahat. Ngunit sa ngayon, kailangan ko muna ng lakas. Lumapit ako sa kama. Inayos ko ang aking unan. Inalis ko ang anumang alikabok o dumi na natira. Humiga ako. Dahan-dahan kong iniharap ang aking katawan sa gilid. Inilagay ko ang aking kamay sa ilalim ng aking ulo. Ang lambot ng unan. Ang lamig ng hangin mula sa bentilador. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan sa aking dibdib na matagal ko nang hindi nararanasan. Walang pag-aalala kung ano ang iluluto bukas. Walang pag-iisip kung sapat ba ang pera para sa kuryente at tubig. Walang pag-aalala kung galit ba si Sheila o kung may kailangan ba si Adrian. Ang tanging naroroon ay ako, si Camille. Pumikit ako, ipinagdasal ko ang aking anak. Panginoon, ingatan mo po si Adrian at ang kanyang pamilya. Bigyan mo po sila ng patnubay. At pagkatapos noon, ipinagdasal ko ang aking sarili. Panginoon, salamat po sa lakas ng loob. Gabayan mo po ako sa aking bagong lakbayin. Mabilis akong nakatulog, isang malalim, mahimbing at payapang tulog dahil minsan, ang pinakamagandang desisyon na magagawa natin sa buhay ay ang desisyong bitawan ang mga bagay na hindi na natin hawak at yakapin ang natitirang panahon na ibinigay sa atin ng may ngiti, kapayapaan at dangal. Kabanata 2, ang sagot sa ganap na 7 ng umaga araw ng Lunes. Ganap na 7 ng umaga. Sa oras na iyon, karaniwang nagtitimpla pa lang ako ng mainit na kape.
Tinitingnan ko ang maliliit na halaman sa aking bakuran habang pinakikinggan ang huni ng mga ibon sa mga puno ng mangga. Subalit ngayong umaga, iba ang lahat. Walang amoy ng kape sa kusina, walang huni ng ibon sa labas. May hawak akong lumang telepono sa aking panginginig na kamay. Nagdial ako ng numero, isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan. Magandang umaga po, Atemir Santos. Ang boses ko ay mahina sa simula, ngunit unti-unting naging matatag. Ako po ito, si Lola Camille. Nais ko po sanang baguhin ang aking huling habilin, ang aking testamento. Lahat po, baguhin natin ngayon din. Sa kabilang linya, naramdaman ko ang gulat ng aking abogado. Matagal na niyang hawak ang mga papel ng aming pamilya. Kilala niya ang aking mga anak. Kilala niya si Adrian. Alam niya kung gaano ko pinalaki si Adrian ng may pagmamahal, sakripisyo at pagpapakasakit mula noong bata pa siya. Sigurado po ba kayo, Lola Camille? Tanong sa akin ni Atires Santos. Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita sa kabilang linya. Opo, Atires Santos. Siguradong sigurado na po ako. Alisin niyo po si Adrian. Tanggalin niyo ang pangalan niya bilang tagapamahala ng aking mga ari-arian. Hindi na siya ang magiging eksekutor ng aking pamana. Burahin niyo po ang pangalan niya sa bawat pahina ng aking mga dokumento. Habang binibitawan ko ang mga salitang iyon, tila may mabigat na batong pumatak sa aking dibdib. Masakit, napakasakit, ngunit may kasama rin itong kakaibang pakiramdam ng katahimikan at kalayaan. Noong nakaraang gabi, nakatanggap ako ng isang sulat mula kay Adrian, ang akin mismong panganay na anak. Ang anak na inalagaan ko noong siya ay nagkakasakit. Ang anak na itinaguyod ko noong pumatay sa pagtatrabaho ang kanyang ama sa bukid at sa construction upang makapagtapos lamang siya sa kolehiyo. Sa sulat na iyon, sinabi niya sa akin ang mga salitang hindi ko kailanman inakalang maririnig o mababasa ko sa aking buong buhay. Sinabi niya na huwag ko na siyang isama sa aking mga plano sa hinaharap. Sinabi niya na abala siya sa kanyang sariling pamilya, sa kanyang negosyo, at sa kanyang malaking bahay sa Forbes Park sa Makati. Sinabi niya na ang aking mga pangarap at ang aking natitirang buhay ay akin na lamang, at hindi na niya tungkulin ang alagaan ako o subaybayan ang aking pagtanda. Nagpadala pa siya ng konting pera, 50,000 piso, para daw sa aking mga gamot at pang-araw-araw na gastusin dito sa probinsya. 50,000 piso upang bilhin ang aking katahimikan, upang sabihin sa akin na huwag na siyang abalahin pa. 50,000 piso, pabulong kong sinabi sa aking sarili habang nakatingin sa sobre na nasa ibabaw ng lumang mesa. Ang halagang iyon ay parang isang pait na pinalitan ang lahat ng taon ng aking pagmamahal. Parang sinabi niya sa akin na ang halaga ng aming pagsasama bilang magina, ang lahat ng puyat at pagod ko noong bata pa siya ay nagkakahalaga lamang ng kakaunting perang yon. Pagdating ng tanghali, tahimik ang buong bahay. Naglinis ako ng sala. Inayos ko ang mga lumang larawan sa pader. Naroon ang larawan ni Adrian noong siya ay nagtapos ng elementarya sa ating pampublikong paaralan. Naroon ang larawan noong siya ay nakapasa sa Universidad ng Pilipinas. Ang ganda ng kanyang ngiti sa larawang iyon. Napakalinis, napaka-inosente. Saan nga ba kami nagkamali? Saan nawala ang batang iyon na dating humahalik sa aking kamay tuwing darating mula sa paaralan at magsasabi ng, "Mano po, Nay." "Nay!" Ganap na 2 ng hapon. Biglang bumukas ang pinto ng gate ng napakaslak at napakalakas. Narinig ko ang mabilis at mabibigat na hakbang sa simento. Ang hakbang na iyon ay kilalang kilala ko. Si Adrian. Pumasok siya sa sala nang hindi man lang nagmamano o bumabati. Pula ang kanyang mukha sa galit. Galit na galit ang kanyang mga mata. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang basang papel. Ang rasunod na abiso mula sa opisina ni Atires Santos. Sigaw niya. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa maliit kong sala. "Ano to? Anong kahulugan nito?" Tumingin ako sa kanya ng mahinahon.
Walang galit sa aking mga mata. Walang luha. Tuyong-tuyo na ang aking mga mata mula noong nakaraang gabi pa. Inilagay niya ang papel sa ibabaw ng glass table nang may kasamang lakas. Tumawag sa akin si Ate Di Santos. Sinabi niya na tinanggal mo raw ako bilang executor ng testamento mo. Sinabi rin niya na binabago mo ang buong habilin. Nay, nababaliw ka na ba? Bakit mo ginagawa sa akin to? Hindi ako kumibo agad. Hinihintay ko na kumalma ang kanyang paghinga. Dahan-dahan akong kumuha ng baso ng malamig na tubig at inilagay ito sa mesa. Uminom ka muna ng tubig, Adrian. Malumanay kong sabi sa kanya. Ayoko ng tubig, sigaw niya uli. Gusto ko ng paliwanag. Bakit mo ako itinatapon ng ganito? Ako ang panganay mong anak. Ako ang dapat na humahawak ng ari-arian at ng lupain ng pamilya. Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak natin at ng mga kakilala ko na wala akong kwentang anak? Tumingin ako sa kanya ng matagal. Sa kanyang mamahaling barong, sa kanyang magagandang sapatos, sa kanyang mamahaling relo sa kamay. Laking Maynila na siya ngayon, isang matagumpay at kilalang tao sa lipunan. Ngunit sa harap ko ngayong hapon, nakikita ko ang isang taong nakalimot na sa kanyang pinagmulan. Lumamig ang hangin mula sa electric fan sa sala. Dahan-dahan kong kinuha ang sobrang puti sa aking bulsa. Ang sobrang ipinadala niya sa akin noong nakaraang linggo kasama ang perang pampatahimik. Inilagay ko ito sa tabi ng papel ng abogado. Naalala mo ba ang sulat na ito, Adrian? Tanong ko. Ang boses ko ay mahina, ngunit bawat salita ay may lalim at bigat. Napatigil siya, tumingin siya sa sobre. Medyo namutla ang kanyang mukha, ngunit pilit pa rin niyang pinaninindigan ang kanyang galit at pagmamataas. Sulat lang yan, Nay. Depensa niya sa kanyang sarili. Inilagay ko lang diyan ang katotohanan. Abala ako sa trabaho. May pamilya ako. May mga anak akong pinag-aaral sa mamahaling paaralan. Hindi ko hawak ang buong oras ko. Hindi oras ang hinihingi ko sa iyo, Adrian, sabi ko habang dahan-dahang tumatayo mula sa aking upuan. Kailanman, hindi ako naging pabigat sa iyo. Naway alalahanin mo iyan. Naglakad ako palapit sa bintana, tumingin ako sa labas. Sa aming maliit na bakuran na puno ng bulaklak ng bougainvillea at bougainvillea na kulay rosas. Isinulat mo rito, panimula ko habang binubuksan ang sulat, na ayaw mo nang maging bahagi ng aking hinaharap. Isinulat mo na ang aking buhay ay akin na lamang at ang buhay mo ay sa iyo na lamang. Sinabi mo pa na mas mabuting magkaroon tayo ng malinaw na hangganan bilang mag-ina. Lumingon ako sa kanya ng dahan-dahan. Ginawa ko lang ang hinihiling mo, Adrian. Natigilan siya. Kumurap ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Ano? Anong pinagsasabi mo, Nay? Kung ayaw mong maging bahagi ng aking hinaharap, sabi ko habang itinuturo ang papel ng abogado, bakit mo gustong humawak ng aking mga maiiwan kapag ako ay nawala na? Kung ayaw mo akong maging responsibilidad sa aking pagtanda, bakit mo gustong maging responsibilidad ang aking ari-arian sa hinaharap? Mabilis na lumapit si Adrian sa akin. Iba iyon, Nay. Ang testamento ay tungkol sa pamilya. Tungkol sa pamana ni tatay at ng mga lolo natin. Hindi mo pwedeng ibigay lang iyan sa iba o baguhin ng dahil lang sa nagalit ka sa sulat ko. Hindi ako nagalit, Adrian, tugon ko. At katotohanan iyon sa aking puso. Walang galit sa aking dibdib. Mayroon lamang linaw. Naliwanagan ako. Naintindihan ko na ang iyong tunay na nais. Sinunod ko lamang ang iyong kagustuhan. Naupo si Adrian sa sopa. Ibinaba niya ang kanyang ulo at hinawakan ang kanyang noo. Sa unang pagkakataon ngayong hapon, nawala ang sigaw sa kanyang boses. Napalitan ito ng kaba. Nay, pabulong niyang sabi, kailangan ko ang posisyong iyon bilang executor. Alam mo naman ang negosyo ko ngayon. Kailangan ko ng kredibilidad sa bangko at sa mga kasosyo ko. Kapag nalaman ng kapatid kong si Clara o ng mga kamag-anak natin na tinanggal mo ako, magmumukha akong walang kwenta at walang utang na loob. Doon ko napagtanto ang lahat. Hindi pala ang aking pagmamahal ang ipinaglalaban niya. Hindi rin ang memorya ng kanyang yumaong ama. Ang ipinaglalaban niya ay ang kanyang mukha sa ibang tao. Ang kanyang pride, ang kanyang reputasyon at pangalan sa lipunan.
Umiling ako ng dahan-dahan. Napakasakit para sa isang ina na makita ang kanyang anak na mas nag-aalala sa sasabihin ng ibang tao kaysa sa sugat na ipinalo niya sa puso ng kanyang sariling ina. Adrian, tawag ko sa kanya sa malumanay na tono. Tumingin siya sa akin. May kaunting takot na sa kanyang mga mata. Nung maliit ka pa, panimula ko. Kapag umiiyak ka sa hating gabi dahil sa mataas na lagnat, hindi ko tinanong kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Hindi ko tiningnan kung magkano ang pera sa bulsa ko. Binuhat kita. Inalagaan kita. Ibinigay ko ang buong buhay ko at ang lakas ko para maging ligtas ka at makakain ka ng maayos. Tumigil ako ng ilang sandali. Ang katahimikan ay lumalim sa buong bahay. Narinig lamang ang patak ng tubig sa gripo sa kusina. Ngayong ako na ang matanda. Ngayong ako na ang nangangailangan ng kaunting pagkalinga at pag-unawa. Sinabi mo sa akin na abala ka. Sinabi mo na may sarili ka ng buhay. At tinanggap ko yon, Adrian. Tinanggap ko ng buong puso at walang sama ng loob. Huminga ako ng malalim. Ngunit huwag mong asahan na pagkatapos mong sabihin sa akin na wala akong lugar sa iyong kasalukuyan, ay ibibigay ko pa sa iyo ang pamamahala ng aking hinaharap. Tumayo si Adrian. Nay, pakiusap. Huwag mo namang gawin sa akin to. Paano pag-usapan natin to ng maayos? Isang pagkakamali lang ang sulat na yan. Mabilis lang ang pagkakasulat ko niyan dahil marami akong iniisip sa opisina at sa mga utang sa negosyo. Ang sulat ay salita ng puso, Adrian. Sagot ko sa kanya. Isinulat mo iyon ng walang pilitan. At ngayong umaga, sa ganap na 7 ng umaga, ginawa ko rin ang desisyon ko ng walang pilitan. Malaya at buo ang aking isip. Kinuha ko ang sobre at ibinalik ito sa kanyang mga kamay. Kinuha ko rin ang 50,000 piso at inilagay sa kanyang palad. Ibalik mo na ito sa iyong bangko, sabi ko. Hindi ko kailangan ng perang ito upang maging masaya sa aking natitirang mga araw. Ang kailangan ko ay kapayapaan ng isip at ng aking kaluluwa. Tumingin si Adrian sa pera sa kanyang kamay. Hindi siya makapaniwala. Ang perang akala niya ay makakapagpatahimik sa akin at makakapagbayad sa kanyang tungkulin bilang anak, ay narito na ngayon sa kanyang sariling palad. Nay, subok niya uli, ngunit nanginginig na ang kanyang boses. Umuwi ka na, Adrian. Malumanay kong sabi habang itinuturo ang pinto ng aming bahay. Abala ka sa iyong negosyo. Abala ka sa iyong pamilya sa Forbes Park. Huwag mo nang aksayahin ang oras mo rito sa lumang bahay natin sa probinsya. Hindi nakakibo si Adrian. Nakatayo lamang siya roon habang hawak ang sobre at ang perang 50,000 piso. Ang dating taong punong-puno ng sigaw at galit ay wala nang maipakitang lakas o katwiran. Nalaman niya ngayong hapon na ang isang inang nagmahal ng buong puso, kapag nasaktan ng sobra, ay hindi nagagalit o nagwawala. Ang isang ina ay natututong bumitaw ng tahimik. Tumalikod siya ng dahan-dahan. Habang naglalakad siya palabas ng pinto, narinig ko ang mabigat niyang paghinga. Lumabas siya ng gate at isinarado ito ng napakatahimik. Wala nang sigaw, wala nang galit, wala nang pagmamataas. Naupo ako uli sa aking paboritong rocking chair sa tabi ng bintana. Tumingin ako sa oras sa pader. Ganap na 3 na ng hapon. May kaunting malamig na hangin na pumasok mula sa labas. Amoy ng mga bulaklak ng sampagita at bougainvillea sa bakuran. Kinuha ko ang aking lumang rosaryo mula sa mesa. Dahan-dahan kong hinawakan ang mga kahoy na kwintas nito, isa-isa, habang nagpapasalamat sa may kapal. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan sa aking dibdib. Ang mga anak natin ay ibinibigay sa atin ng Diyos upang alagaan, gabayan at mahalin ng walang kapalit. Ngunit kapag dumating ang araw na sila ay may sarili ng pakpak at pinili nilang lumipad palayo at kalimutan ang utang na loob at ang pugad na pinagmulan nila. Dapat din nating matutunan na alagaan ang ating sariling natitirang lakas at karangalan.
Hindi galit ang nagtulak sa akin ngayong 7 ng umaga, kundi ang paggalang sa aking sariling pagkatao at sa aking dignidad bilang isang ina. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagsimulang magdasal ng Santo Rosario. Malumanay, tahimik, payapa. Kabanata 3. Ang 6 na taong alaala at ang paglaho ng utang na loob. May mga araw na bigla na lang bumabalik ang nakaraan. Hindi dahil gusto mo itong alalahanin, kundi dahil tila may pumipilit sa iyong puso na magtanong, saan nga ba ako nagkamali? Umihihip ang malamig na hangin ngayong hapon. Nakaupo ako sa tapat ng bintana ng aking maliit na cottage. Sa katabi nito, naroon ang aming lumang bahay. Ang bahay na may 4 na silid. Doon ko pinalaki ang aking pamilya. Doon kami nagdaos ng napakaraming Noche Buena, mga kaarawan, at mga simpleng salu-salo kasama ang mga kapitbahay. 6 na taon na ang nakalipas, parang kailan lang. Noong mga panahong iyon, lugmok sa hirap ang aking anak na si Adrian at ang kanyang asawang si Brielle. Bago pa lang silang kasal. Kakalipat lang nila sa bagong trabaho at wala pa silang sapat na ipon. Mas lalo pang naging mabigat ang lahat nang malaman naming nagdadalang tao si Brielle. Naalala ko pa ang mukha ni Adrian noong gabing iyon. Nakatungo siya habang nakaupo sa aming kusina. Inay, paano na kaya ito? Hindi ko alam kung saan kami kukuha ng pambayad sa upa kapag nanganak na si Brielle. Ang liit ng aming ipon, kulang na kulang pa sa panghospital at pambili ng mga gamit ng bata. Napakasakit para sa isang ina na makitang nahihirapan ang kanyang anak. Ang puso ko noong mga oras na iyon ay parang pinipiga. Ayaw kong makita silang mag-asawa na natataranta at nawawalan ng pag-asa, kaya gumawa ako ng paraan. May kaunting ipon ako noon. Mga perang itinabi ko mula sa aking pondo para sa pagtanda. Hindi iyon napakalaki, ngunit sapat na para sa isang mahalagang desisyon. Kinausap ko ang isang lokal na karpintero sa aming nayon. Inayos namin ang maliit na kubo o cottage na nasa likod ng bakuran ng pangunahing bahay. Nagastos ko rin ang humigit kumulang 50,000 piso. Isang malaking halaga para sa akin. Ginastos ko ang perang iyon upang pinturahan ang cottage, ayusin ang bubong at lagyan ng simpleng banyo. Bakit ko ginawa iyon? Dahil gusto kong lumipat doon. Gusto kong ibigay ang buong bahay, ang malaking bahay na may 4 na silid, kay Adrian at Brielle. Gusto kong doon nila palakihin ang aking apo. Gusto kong makatira sila ng libre, nang walang iniisip na buwan ng upa, nang walang takot na mapalayas ng sinumang may-ari ng bahay. Noong araw na lumipat sila, labis ang pasasalamat ni Brielle. Yumanakap pa siya sa akin habang may luha sa kanyang mga mata. Maraming salamat po, Nay Camille, ang bulong niya noon. Hindi po namin malilimutan ang tulong ninyo. Napakabuti ninyong biyanan. Ngunit, ang buhay ay sadyang nakapagtataka. Ang kabutihang ipinapakita mo ngayon ay maaari palang makalimutan bukas. At ang tulong na ibinigay mo ng buong puso ay maaari palang maging isang obligasyon sa mata ng iba. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting nagbago ang lahat. Nakaahon sa hirap sina Adrian at Brielle. Naging maganda ang kanilang mga trabaho. Lumaki na rin ang aking apo na si Leo. Ngunit habang gumaganda ang kanilang buhay, tila unti-unti namang naglaho ang kanilang pagkilala sa aking mga sakripisyo. Ang bahay na dating puno ng init at pagmamahal ay naging malamig na. Isang araw, pumunta ako sa pangunahing bahay upang kumuha ng ilang lumang gamit. Doon sa bodega, itinatabi ko ang isang kahoy na lalagyan. Nilalaman noon ang mga lumang larawan ng aming pamilya, mga sapatos ng aking namayapang asawa, at mga simpleng alaala ng aming kabataan. Ngunit pagdating ko doon, wala na ang kahon. Nagtaka ako. Hinanap ko ito sa bawat sulok ng bodega. Wala talaga. Nang tanungin ko si Brielle, napakasimple at napakamalamig ng kanyang sagot. Iyon po ba? Itapon ko na po, Nay Camille. Masyado na kasing makalat sa bodega. Luma na rin naman at wala nang pakinabang. Itinapon. Napatigil ako. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Itinapon niya ang aking mga alaala. Ang mga gamit na natitira na lamang upang maalala ko ang aking asawa
ay itinuring niyang basura. Wala man lang paalam, wala man lang paggalang. Para sa kanya, bahay na niya iyon. At dahil bahay na niya iyon, may karapatan na siyang itapon ang anumang bagay na ayaw niya, kahit pa iyon ay pagmamay-ari ng taong nagbigay sa kanya ng tirahan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang unang hiwa sa aking puso. Ngunit nanahimik ako. Ayaw kong magkaroon ng gulo. Sabi ko sa aking sarili, pamilya pa rin sila. Baka hindi lang niya naiintindihan. Subalit hindi doon nagtapos ang lahat. Ang paggalang, kapag unti-unting nawawala, ay tuluyan nang nauuwi sa pag-abuso. Naging gawin na ni Brielle na iwan sa akin si Leo nang walang pasabi. Opo, mahal na mahal ko ang aking apo. Si Leo ang ligaya ng aking pagtanda, ngunit ako ay matanda na. Madalas na kumakirot ang aking mga tuhod at madaling mapagod ang aking katawan. May mga umaga na bigla na lang titigil ang sasakyan ni Brielle sa tapat ng aking cottage. Bababa ang bata at tuloy-tuloy na papasok. Pagkatapos, tatawag na lang si Brielle mula sa loob ng kanyang kotse. Nay, kayo na po muna ang bahala kay Leo ngayong araw. May pupuntahan lang po kaming mga kaibigan ko. Mabilis lang po kami. At bago pa man ako makapagsalita, aandar na ang sasakyan. Walang tanong kung maayos ba ang pakiramdam ko. Walang tanong kung may gagawin ba ako sa araw na iyon. Ang pag-aalaga sa aking apo, na dapat sana ay isang kagalakan, ay naging isang direktang utos na dapat kong sundin. Ginawa nila akong parang isang tagapag-alaga na walang bayad. Isang taong laging nakalaan, laging handa at walang karapatang tumanggi. Nasaan na ang pasasalamat? Nasaan na ang utang na loob na ipinangako nila 6 na taon na ang nakalipas? Nawala. Naglaho na parang bula. At ano naman ang ginagawa ng aking anak na si Adrian? Si Adrian, ang aking tanging anak. Ang batang pinalaki ko sa pagmamahal at pag-aaruga, siya ay nananahimik lamang. Kapag nakikita niyang nahihirapan ako, yumuyuko lamang siya. Kapag sinusubukan kong kausapin siya tungkol sa mga ginagawa ni Brielle, umiiwas siya ng tingin. Inay, ang madalas niyang sabihin sa akin sa mahinang boses, pagpasensyahan niyo na po si Brielle. Pagod lang po iyon sa trabaho. Ayaw ko lang po ng gulo sa bahay. Ayaw niya ng gulo. Araw-araw, pinipili niyang iwasan ang galit ng kanyang asawa, kahit ang kapalit nito ay ang pagyurak sa damdamin ng kanyang sariling ina. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Hindi ang malamig na pakikitungo ni Brielle, kundi ang katotohanang ang sarili kong anak ay walang lakas ng loob na ipagtanggol ako. Mas pinili niyang maging huway, mas pinili niyang magsawang kibo, upang panatilihin ang tinatawag niyang kapayapaan sa kanyang tahanan. Ngunit anong uri ng kapayapaan iyon? Isang kapayapaang nakatayo sa aking pagdurusa? Minsan, kapag nag-iisa ako sa gabi, napapaisip ako, mali ba na tinulungan ko sila? Mali ba na ibinigay ko ang lahat? Sa kulturang Pilipino, itinuturo sa atin ang pagmamahal sa pamilya. Itinuturo sa atin na ang magulang ay handang magsakripisyo para sa mga anak. At ginawa ko iyon. Ginawa ko ang lahat ng buong puso. Ngunit natutunan ko rin na kapag masyado kang nagbigay, kapag ibinigay mo ang lahat ng walang itinitira para sa iyong sarili, unti-unti kang mawawalan ng halaga sa mata ng ibang tao. Hindi na nila nakikita ang sakripisyo. Ang nakikita na lang nila ay ang kanilang karapatan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aking kama, narinig ko ang tawanan mula sa pangunahing bahay. Nagpapatugtog sila ng musika. Masaya silang naghahapunan. Samantalang ako, narito sa maliit na cottage, kumakain ng nag-iisa. Tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang mga balat sa aking mukha, ang mga puting buhok, at ang mga matang puno ng pagod. Naisip ko ang aking sarili. Camille, ang bulong ko. Hanggang kailan ka magtitiis? Hanggang kailan mo hahayaang ubusin kanila? Ang utang na loob ay hindi dapat pilitin. Ngunit ang paggalang ay hindi dapat mawala. At sa gabing iyon, habang tahimik na dumadaloy ang luha sa aking mga pisngi, may isang bagay na unti-unting nabubuo sa aking puso. Isang desisyon. Hindi dahil galit ako sa kanila, kundi dahil kailangan ko ring mahalin ang sarili ko.
Kabanata 4, ang pagpaplano sa likod ng isang buhay na tao, mainit ang hapon sa aming barangay. Ang huni ng mga kuliglig sa paligid ay nakakatulog at ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng tuyong dahon at alikabok mula sa kalsada. Ako si Camille. Nakaupo ako sa tabi ng bintana sa aking silid. Sa edad kong 67 taon, ang mga ganitong oras ng hapon ang paborito kong sandali para magpahinga. Nakapatong ang aking salamin sa mesa at may hawak akong baso ng malamig na tubig. Sa labas, sa aming maliit na balkonahe sa ilalim ng punong mangga, naroon ang aking manugang na si Brielle. Kasama niya ang dalawa niyang kaibigan na nanggaling sa Karatig Bayan. Rinig na rinig ko ang kanilang tawanan at ang kalansing ng mga baso ng pinalalamig na palamig. May amoy rin ng ginisang merienda mula sa kusina. Nang pumasok si Adrian sa balkonahe dala ang isang platong merienda, narinig kong nagbago ang tono ng usapan nila. Nagsalita ang isa sa mga kaibigan ni Brielle. Medyo maliit na pala ang bahay ninyo, Brielle. Saan matutulog ang mga magulang mo kapag umuwi sila mula sa probinsya sa susunod na buwan? Narinig ko ang buntong hininga ni Brielle. Isang buntong hininga na puno ng pagkainip. Iyon nga ang sinasabi ko kay Adrian, sagot ni Brielle. Malakas ang kanyang boses. Walang pag-aalinlangan. Walang pagtatangka na hinaan ito kahit alam niyang nasa loob lamang ako ng bahay. Masyadong masikip dito. Kung mawawala lang sana ang mga lumang gamit sa kabilang kwarto, napakalaki ng espasyo. Pumutol ang isa pa niyang kaibigan. Di ba kwarto iyon ng nanay Camille mo? Malaki ang kwartong iyon, ah? May sarili pang banyo. Natawa ng kaunti si Brielle. Isang tawa na tila may ipinahihiwatig. Oo, kwarto nga niya, sabi ni Brielle. Pero magkano na ba ang edad ni Mama? 67 na, balang araw, kapag umalis na siya dito, o kapag kailangan na siyang dalhin sa mas angkop na lugar kung saan may mag-aalaga sa kanya kapag mas matanda na siya, magagamit din natin ang kwartong iyon. Napatigil ako sa pag-inom ng tubig. Napakalamig ng tubig sa aking baso, ngunit mas malamig ang mga salitang katatapos ko lang marinig. Nagpatuloy si Brielle sa pagsasalita. Tila nagpaplano na siya ng isang malaking proyekto sa aming tahanan. Iniisip ko nga, dagdag pa ni Brielle, kapag nabakante na ang kwartong yon, pwede nating gawing home gym o kaya ay malaking studio para sa online selling ko. O kaya naman, doon na lang patitirahin ng mga magulang ko para may kasama kami dito. Mas praktikal, di ba? Paano si Mama Camille? Tanong ng kanyang kaibigan. Naku, tugon ni Brielle nang walang kagatol-gatol. Magagawan naman ng paraan iyon. Ang mahalaga, kailangan na nating ihanda ang bahay na ito para sa hinaharap. Hindi pwedeng habambuhay na nakatigil ang mga plano natin dahil lang sa nakasanayan ng matanda. Nag-aabang ako. Nag-aabang ang aking puso sa boses ng aking anak. Si Adrian, ang aking nag-iisang anak na lalaki. Si Adrian na pinalaki ko sa tulong ng aking maliit na sweldo bilang punong guro. Si Adrian na pinagpuyatan ko noong siya ay may sakit noong bata pa siya. Si Adrian na ibinili ko ng kanyang unang sapatos para sa eskwela gamit ang aking ipon. Inaasahan kong magsalita si Adrian. Inaasahan kong sabihin niya, Brielle, huwag mong sabihin iyan tungkol sa nanay ko. Bahay niya ito. Buhay pa si Mama. Ngunit, walang pumasok na mga salitang iyon mula sa kanya. Narinig ko ang boses ni Adrian, mahina, walang sigla. Tingnan na lang natin, ang tanging sabi ni Adrian. Huwag muna nating pag-usapan iyan ng malakas ngayon, baka marinig kayo. Iyon lang. Walang pagtatanggol, walang pagtutol, walang galang. Ang kanyang katahimikan at ang kanyang maikling sagot ay isang malinaw na pagpayag. Sang-ayon siya sa kanyang asawa. Pinapanood lamang niya ang kanyang asawa habang itinutapon at ipinamimigay ng mga ito ang aking tahanan, ang aking kwarto at ang aking buong pagkatao. Habang ako ay humihinga pa, napatitig ako sa aking mga kamay na nakawak sa baso. Nanginginig ang aking mga daliri, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang napakasakit na katotohanan na dumatay sa aking dibdib. Para sa kanila, ako ay hindi na ang may-ari ng bahay na ito.
Hindi na ako ang inang nagsumikap para maipatayo ang bawat pader at maipagawa ang bawat haligi ng tahanang ito gamit ang aking ipon at pensyon sa GSIS. Para sa kanila, ako ay isa na lamang balakid. Isang pansamantalang nakatira na naghihintay na lamang ng oras upang umalis o mawala, upang magkaroon sila ng mas malaking espasyo para sa kanilang sariling kagustuhan. Nagpaplano sila sa ibabaw ng buhay ng isang taong humihinga pa. Inulit-ulit ko ang pariralang iyon sa aking isip. Sa ibabaw ng buhay ng isang taong humihinga pa. Napakabigat. Napakasakit. Ibinaba ko ng mahinhin ang baso sa mesa. Hindi ako gumawa ng anumang ingay. Lumapit ako sa aking cabinet. Tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang aking mukha. May mga guhit na ng edad sa paligid ng aking mga mata at labi. Ngunit ang mga matang iyon ay nakakita na ng libu-libong bata na lumaki at natutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Bilang isang dating punong guro, marami na akong nakitang mga taong walang utang na loob. Nakita ko na kung paano makalimot ang tao kapag nakuha na nila ang lahat ng kailangan nila mula sa iyo. Sa loob ng 30 taon sa paaralan, nakipag-usap ako sa iba't ibang uri ng magulang at estudyante. Alam ko kung kailan lumalayo ang loob ng isang tao. Ngunit masakit pa rin pala kapag ang sarili mong dugo at laman ang gumagawa nito sa iyo. Marami sa ating mga nakatatanda ang magwawala sa ganitong sandali. Lalabas sila sa balkonahe, makikipag-away sila sa manugang, sisigawan nila ang anak. Ipaalala nila, "Bahay ko ito. Ako ang nagbayad ng lupa at hollow blocks dito. Ako ang nagpakain sa inyo noong wala kayong trabaho. Wala kayong karapatang pag-usapan ako ng ganyan." Ngunit para saan pa? Kapag ang paggalang at pagmamahal ng isang anak ay nawala na, ang pakikipagsumbatan at pakikipag-away ay mas lalo lamang magpapababa sa iyong dignidad. Mas lalo lamang nilang iisipin na ikaw ay isang matandang mainiti ng ulo, mahirap kasama at kailangang talagang ilayo. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahang iyon. Hindi ako lalabas para makipag-argumento. Hindi ako magsisigaw. Huminga ako ng malalim. Isang napakalalim na paghinga. Naramdaman ko ang pagbabalik ng linaw sa aking pag-iisip. Ang bahay na ito, na pinagbuhusan ko ng napakaraming taon ng sakripisyo at pera, ay hindi na pala isang tahanan para sa akin. Isa na lamang itong gusali na may 4 na pader, kung saan ang aking kalinga ay itinuturing na pabigat at ang aking presence ay itinuturing na balakid. Kung iniisip ni Brielle at ni Adrian na naghihintay lamang ako ng aking pag-alis o ng aking pagtanda dito, tama sila sa isang bagay. Lalayo ako, ngunit hindi dahil sa itatapon nila ako sa isang pasilidad o ilalagay sa sulok. Lalayo ako sa sarili kong kusa, sa sarili kong oras, sa sarili kong mga paa, at dala ang buo kong dignidad. Tumingin ako sa aking drawer. Naroon pa rin ang aking passbook mula sa Land Bank, ang aking naipong 480,000 piso, ang aking pera na pinagpaguran ko sa loob ng 30 taon ng pagtuturo. Mayroon din akong maliit na sobre ng panggastos na naglalaman ng 20,000 piso sa cash. Gusto nilang gawing gym ang kwartong ito? Gusto nilang patirahin ang mga magulang ni Brielle dito? Sige, ibibigay ko sa kanila ang espasyong ito. Ngunit hindi nila makuha ang aking kaluluwa. Hindi nila makuha ang aking natitirang mga taon sa mundong ito. Inisip ko ang mga lugar na malayo sa lungsod na ito. Inisip ko ang sariwang hangin sa probinsya ng Batanes o sa lalawigan ng La Union. Ang malawak na dagat kung saan walang nagpapaplano sa likod ng aking buhay. Kung saan ang bawat umaga ay akin at ang bawat gabi ay payapa. Araw-araw, nakikita ko ang napakaraming lola at lolo dito sa Pilipinas na nagtitiis sa ganitong uri ng pamumuhay. Nagtitiis na tratuhin na parang walang silbi sa sarili nilang bahay. Bakit? Dahil natatakot silang umalis. Natatakot silang mag-isa. Iniisip nila na kapag matanda ka na, kailangan mong tanggapin ang anumang itapon sa iyo ng iyong mga anak. Ngunit maling-mali ang kaisipang iyon. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng ating karapatang maging masaya at malaya.
Habang may lakas pa ang ating mga binti, habang malinaw pa ang ating isip, at habang may kakayahan tayong humawak sa ating sariling buhay, may karapatan tayong pumili ng lugar kung saan tayo ay iginagalang at pinahahalagahan. Lumapit ako sa aking cabinet at dahan-dahang binuksan ang pintuan nito. Tiningnan ko ang aking mga damit, ang aking mga simpleng baro, ang aking mga paboritong shawl, at ang mga lumang larawan noong ako ay nagtuturo pa sa paaralan. Kumuha ako ng isang maliit na bag. Inilagay ko ito sa ibabaw ng kama. Hindi pa ako mag-iimpake ng lahat ngayong hapon. Ngunit magsisimula na akong mag-ayos ng paunti-unti. Araw-araw, mag-iipon ako ng aking mga mahahalagang papeles. Ang aking birth certificate, ang aking GSIS ID, ang aking senior citizen ID, at ang aking mga dokumento sa bangko. Narinig ko uli ang tawanan sa balkonahe. Nagsasalita pa rin si Brielle tungkol sa mga kulay ng pintura na gusto niyang gamitin para sa pagbabago ng bahay. Gusto daw niya ng kulay puti at abo para magmukhang modern ang espasyo. Napangiti ako ng mahinhin. Isang ngiti na puno ng kapayapaan at lakas. Hayaan mo silang magplano. Hayaan mo silang mag-isip na hawak nila ang hinaharap. Hindi nila alam na ang taong pinag-uusapan nila sa likod ng kanyang buhay ay nakagawa na ng sarili niyang plano. Isang planong hindi nangangailangan ng kanilang pahintulot. Isang planong magbabalik sa akin ng aking kalayaan. Pumikit ako ng ilang segundo. Ipinagdasal ko ang aking sarili. Panginoon, salamat sa pagpaparamdam mo sa akin ng katotohanan. Salamat sa pagbibigay sa akin ng matalas na pandinig at malinaw na isip ngayong hapon. Huwag mo pong hayaan na magtanim ako ng galit sa aking anak o sa kanyang asawa. Bagkus, bigyan mo po ako ng lakas ng loob na lumakad palayo ng may ngiti at walang anumang sama ng loob. Dahan-dahan kong isinara ang pinto ng aking cabinet. Bumalik ako sa tabi ng bintana. Tumingin ako sa kalangitan. Ang araw ay unti-unti nang bumababa sa kanluran na nagiiwan ng kulay kahel at lilang liwanag sa ulap. Napakaganda ng hapon. At sa kabila ng mga salitang narinig ko, ang puso ko ay mananatiling payapa. Dahil alam ko na sa hindi malayong hinaharap, ang aking buhay ay magiging akin uli. Kabanata 5, ang pagpapatigil sa tulong pinansyal tahimik ang buong bahay ngayong umaga. May kaunting malamig na liwanag ng araw na pumasok sa aking maliit na silid. Nakatutok ang aking mga mata sa lumang computer sa ibabaw ng aking wooden desk. Ang computer na ito ay pinalagyan ko ng internet ilang taon na ang nakalilipas upang makapag-usap kami ng aking mga kaibigan sa probinsya at makabalita sa mga kamag-anak. Dito ko ginagawa ang aking mga personal na gawain at dito ko rin tinitingnan ang aking mga buwanang bayarin sa bangko. Habang nakaupo ako sa aking paboritong upuan, naisip ko ang mga salitang sinabi sa akin ni Adrian sa kanyang sulat at noong huling pagkakataon na pumunta siya rito sa bahay. Huwag ka nang manghimasok sa buhay namin, Nay. Ang mga salitang iyon ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking isip. Huwag nang manghimasok. Sinabi niya na matanda na siya, may sarili na siyang pamilya, at kaya na niyang patakbuhin ang kanyang sariling buhay nang walang tulong o payo mula sa akin. Sinabi pa niya na mas mabuting magkaroon kami ng malinaw na hangganan sa lahat ng bagay bilang mag-ina. Tumingin ako sa screen ng computer. Nakalogin ako sa aking online banking account sa bangko. Sige, Adrian, pabulong kong sinabi sa aking sarili habang nakatingin sa monitor. Kung iyon ang iyong kagustuhan, susundin ko. Hindi na ako manghihimasok kailanman sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Sa loob ng huling 6 na taon, may mga bagay akong ginagawa ng napakatahimik. Mga bagay na hindi ko kailanman ipinagmalaki o ipinamukha sa kanila. Mga tulong na pinalalabas kong wala lang o kaya ay automatikong nababawas sa aking bank account buwan-buwan nang hindi nila namamalayan o naiisip. Unang-una, ang bayad sa internet at wifi sa kanilang malaking bahay sa Forbes Park sa Makati. Noong bagong lipat sila sa bahay na iyon, nagreklamo ang kanyang asawa na mabagal ang koneksyon at napakalaki ng binabayaran nila buwan-buwan sa provider.
Dahil ayaw kong mahirapan ang aking mga apo sa kanilang pag-aaral at mga online class, sa paaralan, inilagay ko ang account ng kanilang fiber internet sa ilalim ng aking pangalan at ng aking credit card. 6 na taon. Buwan-buwan. 4,000 piso ang automatikong binabawas sa aking pera para sa kanilang mabilis na wifi. Tinitigan ko ang button sa screen. Cancel auto debit. Iniklik ko ito nang walang pag-aalinlangan at walang pag-aatubili. 1 segundo lamang. Nawala ang automatikong pagbabayad. Sumunod, ang bayarin sa kuryente, tubig at mga karagdagang gastusin ng kanilang lumang bahay na ginawa nilang imbakan ng mga gamit at sasakyan sa probinsya. Dahil sa akin pa rin nakapangalan ng lumang bahay na iyon, ako ang patuloy na nagbabayad ng bill sa Meralco at sa lokal na kumpanya ng tubig. Buwan-buwan, humigit kumulang 3,000 piso ang ibinabayad ko para sa mga ilaw at tubig na ginagamit ng kanilang mga tao tuwing nagpupunta roon. Inisip ko noon na tulong ko na iyon sa kanila upang hindi sila mag-alala sa mga karagdagang gastusin sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Tinitigan ko ang numero ng account sa aking screen. Iniklik ko ang pagpapahinto sa automatikong pagbabayad. Tinanggal ko rin ang aking credit card sa kanilang account sa Meralco at sa bill ng hakot ng basura sa barangay. Pangatlo, ang kanilang family phone plan. Lahat sila, si Adrian, ang kanyang asawa at ang 2 kong apo, ay nakasama sa isang malaking family plan sa telekomunikasyon na ako ang nagpapanatili mula pa noong una. May kasama pa itong mga pinakabagong smartphone at tablet na idinagdag sa monthly bill noong nakaraang taon. Buwan-buwan, humigit kumulang 12,000 piso ang binabayaran ko para sa 4 na linyang iyon. Sinabi sa akin ng aking anak noon na mas nakakatipid daw sila kapag naka-family plan sa ilalim ng pangalan ko at ng aking senior citizen discount. Kumuha ako ng malalim na hininga. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang customer service ng kumpanya ng telekomunikasyon. "Magandang umaga po," sabi ko sa customer service representative sa kabilang linya. "Ako po si Lola Camille. Nais ko po sanang alisin ang 2 linya ni na Adrian at ng kanyang asawa sa aking family plan. Nais ko rin pong ipasara ang iba pang kaugnay na subscription sa kanilang mga gadget at tablet. Sigurado po ba kayo, Lola Camille?" Tanong ng babae sa kabilang linya. "May kaukulang proseso po ito at mag-iiba ang monthly rate ng natitirang linya ninyo sa aming system." "Opo, sigurado po ako," mahinahon kong sagot sa kanya. "Hiwalay na po ang aming pamumuhay ng aking anak. Pakiusap, pakiproseso na po ngayon din." Pinaalis ko ang kanilang mga numero sa aking account. Mula ngayon, sila na ang magbabayad ng kanilang sariling mga bill sa telepono, mga tawag at mobile data buwan-buwan. At ang huli, ang pinakamalaking gastusin sa lahat, ang insurance ng kanilang malaking sasakyan, ang bagong SUV na gamit ng kanyang asawa araw-araw para maghatid ng mga bata sa paaralan at magpunta sa mga shopping mall sa lungsod. Nang bilhin ang sasakyang iyon, 5 taon na ang nakalilipas, sa aking pangalan ipinasok ang comprehensive insurance dahil mas mababa ang rehiyon at may mga discount ako bilang nakakatandang mamamayan. Ako ang nagbabayad ng buong insurance nito taon-taon. Humigit kumulang 40,000 piso bawat taon o higit 3,000 kalahati buwan-buwan. Tumingin ako sa dokumento ng insurance sa ibabaw ng aking mesa. Tinawagan ko ang aming insurance agent na si Mr. Cruz. "Magandang umaga, Mr. Cruz," sabi ko sa malumanay na tono. "Gusto ko pong ipaalam na hindi ko na i-renew ang insurance ng SUV sa susunod na buwan. Pakipapadala na lamang ng abiso sa aking anak na si Adrian upang siya na ang kumuha ng sarili niyang policy sa ilalim ng kanyang sariling pangalan." Nagtaka ang agent sa aking desisyon dahil matagal na kaming naggagawaran ng tiwala sa negosyo, ngunit sumunod din siya sa aking kagustuhan nang ipaliwanag ko na hiwalay na ang aming pamamahala sa pera. Pagkatapos kong gawin ang lahat ng iyon, sumandal ako sa aking wooden chair sa tabi ng bintana. Ipinikit ko ang aking mga mata ng ilang segundo. Kinuha ko ang aking maliit na kalkulator mula sa drawer at pinagsama-sama ang lahat ng halagang pinalaya ko ngayong umaga.
kuryente, tubig at hakot ng basura, 3,000 piso. Wi-Fi at fiber internet sa Forbes Park, 4,000 piso. Family phone plan at mobile data, 12,000 piso. Car insurance ng SUV, 3,000 at 500 piso. Iba pang maliliit na subscription sa mga streaming apps sa TV, 2,000 piso. Sa kabuuan, higit sa 25,000 piso buwan-buwan. 25,000 piso. Iyon ang halagang nawawala sa aking sariling pera buwan-buwan sa loob ng 6 na taon. Pera na nanggagaling sa aking maliit na pensyon at sa natitirang ipon na iniwan ng aking yumaong asawa. Ginagawa ko iyon noon dahil sa pagmamahal ng isang ina. Dahil inisip ko na ang isang ina ay dapat tumutulong sa kanyang mga anak hanggat may kakayahan at nakakahinga pa siya sa mundong ito. Ngunit hindi nila iyon nakita. Hindi nila iyon pinahalagahan. Para sa kanila, ang tulong na iyon ay naging isang karaniwang bagay na lamang. Isang obligasyon na dapat kong gawin buwan-buwan ng walang reklamo o tanong. At noong nakaraang linggo, binigyan pa ako ni Adrian ng 50,000 piso upang bilhin ang aking katahimikan at sabihing huwag ko na siyang abalahin pa. Napatawa ako ng mahina. Isang mahinang tawa ng paglaya at kapayapaan. Inisip mo na ang 50,000 piso mo ay napakalaking bagay, Adrian. Pabulong kong sabi sa aking sarili. Ngunit hindi mo alam na 25,000 piso buwan-buwan ang ibinabawas ko sa aking sarili para lamang sa kaginhawaan ng iyong pamilya sa Forbes Park. Sa loob lamang ng 2 buwan, bawi na ang 50,000 piso na ipinagmamayabang niya sa akin. At sa mga susunod na buwan at taon, ang perang iyon ay mananatili na sa aking sariling bank account para sa aking sariling kalusugan, mga gamot at pangangailangan. May naramdaman akong kakaibang ginhawa sa aking dibdib. Parang may pumatak na malamig na tubig sa isang natuyong halaman sa bakuran. Hindi ako naghiganti. Hindi ako nagalit sa kanila. Sinunod ko lamang ang kanyang pakiusap ng buong puso. Sinabi niya sa kanyang sulat na huwag na akong manghimasok. Sinabi niya na kaya na nila ang kanilang sarili at may sarili na silang buhay. Kaya't ibinigay ko sa kanila ang buong oportunidad na patunayan ang kanilang sinabi sa akin. Pagdating ng hapon, lumabas ako sa aking balkonahe sa harap ng bahay. Sariwa at malamig ang hangin dito sa probinsya. Amoy ng mga dahon ng halaman at ng sariwang lupa pagkatapos ng mahinang ulan noong tanghali. Naupo ako sa aking rocking chair at dahan-dahang uminom ng mainit na tsaang salabat mula sa aking paboritong tasa. Habang nakatitig ako sa mga bulaklak ng bougainvillea sa bakuran, naisip ko kung ano ang mangyayari sa kanila sa mga susunod na araw. Mawawalan ng internet ang kanilang malaking bahay sa Forbes Park. Magtataka sila kung bakit hindi na gumagana ang Wi-Fi at hindi makapanood ng mga palabas ang mga bata. Sasabihin ng provider na naputol ito dahil hindi na binayaran ng account holder na si Lola Camille. Mawawalan ng linya ang kanilang mga telepono. Magtataka si Adrian at ang kanyang asawa kung bakit hindi sila makatawag sa negosyo o makagamit ng mobile data sa labas. Makakatanggap sila ng abiso mula sa kuryente at tubig na may hindi nabayarang mga balance sa lumang bahay. At makakatanggap si Adrian ng tawag mula sa insurance agent na walang proteksyon ang kanyang mamahaling SUV kapag may nangyaring aksidente sa kalsada. Naisip ko ang magiging mukha ni Adrian kapag nalaman niya ang lahat ng ito. Naisip ko rin ang kanyang asawa na mabilis magalit sa mga simpleng bagay kapag nahahasel ang kanyang araw at napapastos ang kanyang kaginhawaan. Sila ang pumili ng daang ito. Sila ang nagsabi na may sarili na silang buhay at hindi na nila kailangan ang aking presensya, ang aking mga paalala o ang aking pakikialam. Minsan, ang pinakamahusay na leksyon para sa isang anak na nakalimot sa utang na loob at sa sakripisyo ng magulang ay ang iparanas sa kanila ang tunay na halaga ng mga bagay na dating ibinibigay sa kanila ng libre, ng tahimik at ng buong puso. Tumingin ako sa kalangitan. Malinis, malawak at bughaw ang langit sa hapon. Salamat, Panginoon.
Pabulong kong dasal habang hawak ang aking tasa ng salabat. Salamat sa lakas ng loob at linaw ng isip na ibinigay mo sa akin ngayong araw. Sa aking edad na 67 taon, natutunan ko na ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa pagpapakasakit ng walang katapusan para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa pagrespeto sa sariling dignidad at sa pagtatakda ng tamang hangganan sa buhay. Ininom ko ang huling patak ng salabat sa aking tasa. Magaan ang aking buong pakiramdam. Walang galit sa aking puso. Walang sama ng loob sa aking dibdib. Mayroon lamang malinaw, tahimik at payapang isip. Buhat ngayon. Ang aking maliit na pensyon at ang aking mga ipon ay para na lamang sa aking sariling pangangailangan. Para sa aking mga gamot sa araw-araw, sa aking pagkain, sa pagpapanatili ng aking maliit na bahay, at sa mga taong tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa akin bilang tao at bilang lola. Nangiti ako ng dahan-dahan habang pinakikinggan ang huni ng mga ibon sa punong mangga sa aming bakuran. Isang bagong umaga na naman ang darating bukas. At sa bawat umagang darating, mas magiging magaan at masaya ang aking paghakbang sa natitirang mga araw ng aking buhay sa mundong ito. Kabanata 6. Ang galit ng mga taong nasanay sa libre biyernes ng umaga. Maliwanag ang sikat ng araw at tahimik ang simoy ng hangin sa aming bakuran. Nakaupo ako sa aking paboritong upuan sa tapat ng bintana ng cottage. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na kape habang binabasa ang isang lumang libro na matagal ko nang gustong tapusin. Payapa. Napakapayapa ng aking umaga, ngunit alam ko na hindi magtatagal ang katahimikang ito. Biglang bumukas ng malakas ang pintuan sa pangunahing bahay. Narinig ko ang mabilis at mabibigat na yabag ng mga paa sa damuhan. Dumarating na sila. Mula sa aking bintana, nakita ko sina Adrian at Brielle. Mabilis ang lakad nila patungo sa aking cottage. Ang mukha ni Brielle ay namumula sa galit, habang si Adrian naman ay mukhang litong-lito at natataranta. Nang walang katok, pabalagbag na itinulak ni Brielle ang aking pinto. "Nay Camille!" ang sigaw niya. Ang boses niya ay nanginginig sa inis. "Ano po ba ang nangyayari? Bakit walang kuryente sa bahay? Bakit walang internet? At bakit nawalan din ng linya ang mga telepono namin?" Mabagal kong ibinaba ang aking tasa ng kape sa mesa. Tumingin ako sa kanila ng mahinahon. Walang kaba sa aking dibdib. Walang galit sa aking mga mata. "Wala na," ang mahinang sagot ko. Ipinaputol ko na ang mga linyang iyon. Tila nagpantig ang tainga ni Brielle sa aking sinabi. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Ano? Ipinaputol nyo?" Ang patuloy niyang sigaw. "Bakit nyo ginawa iyon? Paano kami magtatrabaho? Paano kami makikipag-usap sa mga kliyente namin? Nay, importante ang trabaho namin. Hindi nyo ba naiisip ang maiiwan naming mga gawain?" Tumingin ako kay Adrian, ang aking anak, ang lalaking dapat sana ay nag-aayos ng sitwasyon. Ay nakatayo lang sa likod ng kanyang asawa. Lumapit siya ng kaunti, ngunit hindi makatitig sa aking mga mata. "Inay," ang mahinang sabi ni Adrian. "Naman? O, bakit hindi nyo man lang kami sinabihan? Nagulat na lang kami paggising namin. Biglang nawala ang lahat. Hindi po ba napakasobra naman nito? Napakasobra." Napaayos ako ng upo. Tinitigan ko ang aking anak. "Adrian," ang panimula ko sa malumanay na boses. 6 na taon na kayong nakatira sa bahay na yon. 6 na taon kong binabayaran ang kuryente ninyo, ang tubig, ang internet, at ang iba pang mga gastusin. Bawat buwan, lumalabas ang libu-libong piso mula sa aking maliit na pondo. Upang maging komportable kayo. Tumigil ako sandali upang huminga ng malalim. Ngunit kailanman, hindi nyo na itanong kung magkano ang nababawas sa akin. Kailanman, hindi kayo nag-alok na mag-ambag kahit 500 piso man lang para sa kuryente. Nasanay kayo na libre ang lahat. Nasanay kayo na ibinibigay ko ang lahat.
At ngayon na sinabi kong oras na para kayo naman ang magbayad sa sarili ninyong buhay, ako pa ba ang sobra? Hindi nakapagsalita si Adrian. Yumuko siya. Ngunit si Brielle ay hindi papayag na matalo. Lumapit pa siya sa akin. Ang kanyang daliri ay nakaturo na sa aking mukha. Ang kanyang boses ay puno ng puot at galit. Napakasama ng ugali nyo, ang matalim na sabi ni Brielle. Napakanhamis nyo, Nay Camille. Nagpapakabait-baitan kayo sa harap ng ibang tao, pero ang totoo, napakapait ng puso nyo. Sinasadya nyo ito para pahirapan kami. Gusto nyo kaming makitang lumalabas na kawawa. Na miss, napakapait ng puso. Iyan ang mga salitang ibinato niya sa akin. Ang mga salitang ibinayad niya sa 6 na taong libreng tirahan, libreng pagkain, at libreng pag-aalaga sa kanyang anak. Dati, kapag may nagsasabi sa akin ng ganitong mga salita, agad akong nasasaktan. Umiiyak ako. Nagpapanik ako sa loob-loob ko. Iniisip ko kung paano ko sila susuyuin upang maging maayos muli ang pamilya. Ngunit ngayon, pinalipas ko lang ang kanyang mga salita para lamang itong hangin na dumaan sa aking tabi. Walang epekto, walang sakit. Dahil kapag alam mo na sa sarili mo na ginawa mo ang tama at ang mabuti, ang galit ng taong abusado ay wala ng kapangyarihan sa iyo. Nang makita ni Brielle na hindi ako natitinag, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na sandata. Ang sandatang lagi niyang ginagamit upang kontrolin ako. Ang aking apo. Inilapit ni Brielle ang kanyang mukha at nagsalita ng may pagbabanta. CGA, Nay Camille, kung ganyan ang gusto nyo, huwag nyo nang aasahan na makikita nyo pa si Leo. Hinding-hindi ko na ipapahawak sa inyo ang apo nyo. Makikita natin kung hanggang kailan nyo matitiis na hindi makasama ang bata. Tumingin siya sa akin, naghihintay na ako ay magmakaawa. Naghihintay na ako ay lumuhod at sabihing, huwag, pakiusap. Huwag ninyong ilayo sa akin si Leo. Sapagkat iyon ang laro na lagi nilang nilalaro. Ang manipulasyon. Ang paggamit sa pagmamahal ng isang lola bilang panghahawakan upang makuha ang gusto nila. Ngunit natapos na ang larong iyon. Tumingin ako sa mata ni Brielle. Pagkatapos, tumingin ako kay Adrian. Napakasakit para sa isang lola na ilayo sa kanyang apo. Ang mahinahon kong sabi. Mahal na mahal ko si Leo at alam iyon ng may kapal. Ngunit kung gagamitin niyo ang sarili ninyong anak upang takutin ako, upang pilitin akong maging alipin ninyo habang buhay, umiling ako ng dahan-dahan. Hindi ko napapayagan iyon. Natigilan si Brielle. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Hindi nila inaasahan ang sagot na iyon. Inaasahan nila ang aking pag-iyak. Inaasahan nila ang aking pagpapailalim. Ngunit wala silang nakitang kaba sa aking mukha. Tahimik kong inabot ang aking libro sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan kong inilipat ang pahina nito. Inayos ko ang aking salamin sa mata. Tinalikuran ko sila. Ipinagpatuloy ko ang aking pagbabasa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang napakalaking katahimikan sa loob ng kwarto. Naroon pa rin sina Adrian at Brielle nakatayo sa aking pintuan. Tulala, walang masabi. Hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ang babaeng dating madaling takutin, ang inang dating laging sumusunod, ay tuluyan ng nagbago. Maaari na kayong lumabas. Ang walang emosyon kong sabi habang nakatingin pa rin sa pahina ng libro. Nakaabala kayo sa aking pagbabasa. Hindi na sila nakapagsalita pa. Narinig ko ang mabagal na paghakbang ng kanilang mga paa palabas ng cottage. Dahan-dahang naisara ang pinto. Nang mawala na sila, ibinaba ko ang aking libro. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay patuloy na nagbibigay ng liwanag sa paligid. Huminga ako ng malalim, isang malalim at malayang paghinga. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang galit ng mga taong nasanay sa libre ay hindi mo na kailangang pasanin. Kapag natuto kang maglagay ng hangganan, ang kanilang galit ay magiging patunay lamang na ginagawa mo na ang tama para sa iyong sarili. Kabanata 7, ang bagong susi at ang pintong nakalak. May mga araw sa buhay ng isang matanda na kailangan niyang gumawa ng isang desisyon.
Isang desisyon na hindi man madali, ngunit napakahalaga para sa kanyang katahimikan. Ako, si Lola Camille. Sa edad kong ito, 67 taon, ang gusto ko na lamang ay ang payapang buhay sa aking simpleng bahay sa Cavite. Ang bahay na ito ay pamanang buong buhay naming pinagsumikapan ng aking late na mister. Maliit lang ito, may maliit na bakuran na may tanim na bougainvillea at mangga. Dito ako nakakahinga ng maluwag. Subalit sa loob ng napakahabang panahon, ang aking tahanan ay hindi naging tahimik. Si Brielle, ang aking manugang. Asawa ng aking anak na si Adrian. Si Brielle ay may isang gawi na matagal ko nang tinitiis. Para sa kanya, ang bahay ko ay parang sarili niyang bodega. Pumasok siya kapag gusto niya. Lumabas siya kapag gusto niya. Dahil may hawak siyang ekstrang susi ng aking pinto, pumapasok siya kahit wala ako. Pag-uwi ko mula sa pagsimba nung isang linggo, nabigla na lamang ako. Ang paborito kong lalagyan ng babasaging plato, wala na sa cabinet. Ang aking simpleng microwave sa kusina, nawala rin. At nang tanungin ko siya, madali lang ang kanyang sagot. Hiramin daw muna niya. Ngunit ang salitang hiram sa kanya ay nangangahulugang kinuha na ng tuluyan. Hindi lang yon. Pagkain sa refrigerator, mga binili kong gamot, pati na ang ilang itinagong pera para sa emergency, unti-unting nawawala. Napakasakit sa pakiramdam, ang sarili mong tahanan kung saan ka dapat ligtas ay nagiging lugar kung saan kailangan mong magbantay. Araw ng Sabado, isang maliwanag at mainit na umaga, habang umiinom ako ng mainit na kape sa aking beranda, tinitigan ko ang lumang lock ng aking pinto. Ang lumang brass lock na iyon, napakarami ng nakitang alala. Ngunit ngayon, oras na para palitan ito. Kumuha ako ng kaunting pera sa aking wallet. 2,000 piso. Sapat na ito para sa isang matibay na bagong lock set at isang deadbolt. Naglakad ako papunta sa kalapit na hardware store sa bayan. Habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada, naririnig ko ang tunog ng mga tricycle. Ang bati ng mga kapitbahay na nagwawalis sa kanilang bakuran. Magandang umaga po, Lola Camille, bati ng isang batang kapitbahay. Ngumiti ako at tumango. Sa kabila ng mabigat kong dibdib, may lakas na unti-unting nabubuo sa akin. Sa hardware store, tinulungan ako ng isang mabait na tindero. Pumili ako ng pinakamatibay, yung kulay silver. Yung may mabigat na deadbolt na hindi madaling mabuksan mula sa labas ng walang tamang susi. Pag-uwi ko sa bahay, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kumuha ako ng screwdriver at martilyo mula sa lumang toolbox ng aking mister. Isang oras kong pinagtiyagaan ang bawat tornilyo. Pawis na pawis ang aking mukha, kumikirot ng kaunti ang aking likod. Ngunit hindi ako huminto. Isang tornilyo. 2 tornilyo. Tinanggal ko ang lumang lock at isinaksak ko ang bagong lock. Nang maijam ko ang bagong deadbolt, narinig ko ang isang malakas at malinaw na tunog. Clack! Ang tunog na iyon ay hindi lamang tunog ng bakal na nag-lock. Ito ang tunog ng kalayaan. Ito ang tunog ng hangganan. Sa wakas, ang aking bahay ay akin na ulit. Kinagabihan, mga 4:00 ng hapon, narinig ko ang mabilis at mabibigat na hakbang sa aking hagdanan. Kasunod noon, ang malakas na pagpihit ng doorknob. Hindi bumukas ang pinto. Narinig ko ang kalansing ng mga susi sa labas. Sinusubukan ni Brielle na isaksak ang kanyang lumang susi sa bagong lock. Ngunit syempre, hindi ito pumapasok. Nagsimula ang malakas na pagkatok. Kalabog. Lola Camille, bakit ayaw bumukas ng pinto? Palitan mo ba ang lock? Sigaw ni Brielle mula sa labas. Ang kanyang boses, pilit na nagmamataas, ngunit may halong inis. Nakatayo lamang ako sa kabilang panig ng pinto. Ilang pulgada lamang ang pagitan namin, ngunit ang pinto ay nakatayo sa gitna namin tulad ng isang mataas na pader. Sabi niya sa akin, kailangan niyang iwan ang kanyang 5 taong gulang na anak sa akin. May pupuntahan daw siyang mahalagang okasyon kasama ang kanyang mga kaibigan. Isang bonding sa mall. Dati-rati, kapag sinabi niya iyon, tatanggapin ko agad ang bata. Babantayan ko. Magluluto ako ng hapunan para sa kanila. Kahit masakit ang aking mga tuhod,
Gagawin ko dahil ayaw ko ng gulo, dahil gusto kong maging mabuting lola. Ngunit ngayon, iba na. Hindi ako nagbukas ng pinto. Nanatili akong nakatayo sa loob. Sinabi ko sa kanya nang may mahinahon, ngunit matatag na boses, "Brielle, hindi ako pwedeng magbantay ngayon. May gagawin ako. At pakiusap, huwag ka nang kumatok ng ganyan kalakas." "Ano?" sigaw niya mula sa labas. "Iiwan ko lang naman ang bata. Ilang oras lang. Bakit mo pinalitan ng lock? Bigyan mo ako ng bagong susi." Huminga ako ng malalim. Pinalambot ko ang aking puso para sa bata, ngunit pinatigas ko ang aking paninindigan para sa aking sarili. "Hindi kita mabibigyan ng susi, Brielle," sagot ko. "Ito ang aking bahay. Kung may kailangan ka, kumatok ka kapag narito ako. Ngunit ngayon, hindi ka pwedeng pumasok." Narinig ko ang kanyang padabog na mga hakbang habang pabalik siya sa kalsada. Naririnig ko ang kanyang pagbubulong-bulong ng mga masasamang salita. Pumunta ako sa window blind at pahiwatig na sumilip. Nakita ko siyang naglalakad pabalik sa kanilang bahay. Hawak ang kamay ng bata. Bumalik ako sa aking upuan sa sala. Umupo ako. Napakatahimik ng bahay. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang tiktak ng relo sa dingding. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakahinga ako ng maluwag. Walang mang-aabala. Walang kukuha ng aking gamit. Ang deadbolt sa aking pinto ay hindi lamang nagprotekta sa aking bahay. Nagbigay ito ng kapayapaan sa aking kaluluwa. Kabanata 8. Ang huling biyahe ng SUV, dumating ang gabi ng linggo. Sa Pilipinas, ang gabi ng linggo ay karaniwang oras ng pamilya. Oras ng pahinga bago magsimula ang panibagong linggo ng trabaho. Ngunit para sa pamilya ng aking anak na si Adrian at ng kanyang asawang si Brielle, gabi ito ng pagtitipon kasama ang kanilang mga kaibigan. Nakatira sila sa katapat na bahay lang halos. Mula sa aking bintana, nakikita ko ang lights sa kanilang bakuran. Naririnig ko ang malakas na tugtog ng videoke, ang tawanan ng mga tao, ang amoy ng inihaw na baboy na humahalimuyak sa hangin. Ngunit may isang bagay na nagpalukso sa aking dibdib. Nang sumilip ako sa aking sariling bakuran, wala ang aking 2 plastic na mesa at 6 na upuan. Wala rin ang aking portable grill na binili ko pa noong nakaraang taon. Kinuha nila ulit ng walang paalam. Pumunta sila sa aking bakuran habang ako ay nagpapahinga at kinuha ang mga gamit ko para gamitin sa kanilang party. At hindi lang iyon. Dahil bukas ang bintana ng aking sala, malinaw kong naririnig ang boses ni Brielle na nagsasalita sa microphone sa kanilang bakuran. May hawak siyang baso ng inumin. Nagsasalita siya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Inilalarawan niya ako bilang isang madamot na biyanan. Isang matandang mahirap pakisamahan. Sinabi niya sa lahat na hindi ko daw sila tinutulungan, na pinagdadamutan ko daw sila sa mga simpleng bagay. Ang bawat salita niya ay parang karayom na tumutusok sa aking puso. Ilang taon kong ibinigay sa kanila ang lahat. Nang kailangan ni Adrian ng pambayad sa utang, kanino siya lumapit? Sa akin. Nang kailangan nila ng sasakyan, sino ang nagpahirap ng SUV? Ako. Ang SUV na yon, isang kulay silver na Toyota Fortuner. Ito ang huling sasakyan na binili ng aking late na mister bago siya pumanaw. May malaking halaga ito sa aking puso. Ngunit noong isang taon, hiniram ito ni Adrian dahil kailangan niya raw sa kanyang trabaho. At mula noon, hindi na nila ibinalik. Ginawa na nilang sarili nilang sasakyan. Sila ang nagmamaneho, ngunit ako ang nagbabayad ng rehistro at insurance taon-taon. Habang naririnig ko ang tawanan ng kanilang mga bisita, naramdaman ko ang isang malamig na katahimikan sa aking loob. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagalit. Naging napakalinaw ng lahat sa aking isipan. Pumunta ako sa aking silid. Kinuha ko ang aking shoulder bag. Kinuha ko ang aking shawl at isinabit sa aking balikat. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa bakuran kung saan ginaganap ang party. Nang pumasok ako sa gate ng kanilang bakuran, unti-unting tumahimik ang musika. Tumingin sa akin ang mga bisita. Nakita ako ni Adrian, nakita ako ni Brielle. Napatigil si Brielle sa kanyang pag-inom. Hindi ako sumigaw, hindi ako nakipag-away.
Naglakad ako ng diretso sa mesa kung saan nakapatong ang mga pagkain at inumin. At doon, sa gitna ng mesa, nakapatong ang cheeky chain ng aking SUV. Inabot ko ang aking kamay. Kinuha ko ang susi ng sasakyan. Isinilid ko ito sa aking bag. Tumingin ako kay Adrian, ang aking anak na nakatayo at tila hindi makapaniwala sa aking ginagawa. Ina, sabi ni Adrian, anong ginagawa mo? Bakit mo kinuha ang susi? Tumingin ako sa kanya ng diretsyo sa kanyang mga mata, sa harap ng lahat ng kanyang mga kaibigan, sa harap ng kanyang asawa. Adrian, sabi ko sa isang mahinahon ngunit malinaw na boses. Ang sasakyang ito ay akin. Ang mga mesang ito at ang grill na ginagamit ninyo ay akin din. Matagal kong pinahiram sa inyo ang aking mga pag-aari dahil pamilya tayo. Ngunit kapag ang kabaitan ko ay ginamit ninyo para bastusin ako, oras na para bawiin ko ang lahat. Natahimik ang buong bakuran. Walang sino man sa mga bisita ang nakapagsalita. Ang tanging naririnig lamang ay ang huni ng mga kuliglig sa gabi. Si Brielle ay namula ang mukha sa hiya at galit. Ngunit hindi ako naghintay ng kanyang sagot. Tinalikuran ko sila. Naglakad ako pabalik sa aking bahay. Dala ang susi ng aking SUV. Kinabukasan, Lunes ng umaga, magaan ang pakiramdam ko nang ako ay magising. Nagtimpla ako ng mainit na tsokolate. Bago mag-alas 8 ng umaga, narinig ko ang tawag ng aking anak mula sa gate, si Adrian. Binuksan ko ang bintana. Sigaw ni Adrian, "Kailangan ko ang SUV! Paano ako pupunta sa opisina? Malalate na ako sa meeting ko. Ibalik mo sa akin ang susi." Lumapit ako sa bintana. Tinitigan ko ang aking anak, ang batang pinalaki ko ng may pagmamahal, ngunit nakalimot sa halaga ng paggalang. Adrian, sabi ko sa kanya, hindi mo na magagamit ang SUV. Bakit? Tanong niya. Anong ibig mong sabihin? May dumating na buyer ngayong umaga, mahinang sagot ko. Ibinenta ko na ang SUV. Nagulat siya. Ano? Ibinenta mo? Paano ako magko-commute? Ang layo ng opisina ko sa Makati. Mula dito sa Cavite, mag-aabang ako ng bus? Magta-tricycle? Paano ang buhay namin? Huminga ako ng malalim. Buhay mo yan, Adrian, sabi ko. May trabaho ka, may sweldo ka, matanda ka na para panagutan ang sarili mong pamumuhay. Kung kailangan mo ng sasakyan, bumili ka gamit ang sarili mong pera. Ang perang nakuha ko sa pagbenta ng SUV ay ilalagay ko sa bangko para sa aking retirement at panggastos sa aking mga gamot. Ina, paano mo magagawa sa amin ito? Sigaw niya ng may halong puot. Ina! Tumingin ako sa kanya ng may awa, ngunit walang pagsisisi. Ginagawa ko ito. Dahil mahal kita, Adrian, sagot ko. At dahil oras na para matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. At higit sa lahat, oras na para igalang mo ang iyong ina. Isinarado ko ang bintana. Isinusi ko ang bagong deadbolt. Clack! Umupo ako sa aking paboritong rocking chair. Kinuha ko ang aking tasa ng mainit na tsokolate. Malamig ang hangin na pumapasok mula sa maliit na siwang ng bintana. Ang araw ay unti-unting sumisikat sa silangan. Sa unang pagkakataon, sa napakahabang panahon, ang buhay ko ay pumasok sa isang bagong kabanata. Isang kabanata ng payapa, marangal, at malayang pamumuhay. Kabanata 9. Ang signboard sa halamanan. May mga araw sa buhay ng isang tao, lalo na kapag nagkakaedad na tayo tulad ko, na tila napakabigat ng bawat paghinga. Ang bahay na itinaguyod mo ng napakaraming taon sa pamamagitan ng sarili mong pawis. Ang lupang pinatulo mo ng luha at tiyaga ay hindi na pala lugar ng kapayapaan at kagalakan. Sa halip, naging isa itong kulungan ng sama ng loob, ng mga salitang nakakasugat sa puso, at ng hindi matapos-tapos na pagtatalo. Ako si Nanay Camille. Sa edad kong ito, nalagpas na sa 60 taon, ang tanging hangad ko na lamang sa buhay ay ang kaunting katahimikan. Isang payapang umaga habang humihigop ng mainit na kape sa beranda, habang pinapanood ang mga dahon ng puno ng mangga na pinalilipad ng hanging amihan. Subalit sa mga nakalipas na buwan, kahit ang simpleng pangarap na iyon ay tila ipinagkait sa akin ng sarili kong pamilya. Gabi-gabi,
Bago ako matulog, nakatingin lamang ako sa kisame ng aking silid. Naitanong ko sa aking sarili, saan nga ba ako nagkamali? Saan nagkulang ang isang ina? Pagkatapos ng maraming gabi ng tahimik na pagdarasal at pagluha sa gitna ng dilim, nagdesisyon na ako. Kailangan ko nang tapusin ang seryeng ito ng pait. Narealize ko na kung ang pagtitira namin sa iisang bakuran ang pangunahing dahilan kung bakit nawawala ang respeto, ang dangal at ang pagmamahal sa aming tahanan, mas mabuting maghiwalay na kami ng landas. Mas mabuting gumawa ako ng isang radikal na hakbang bago pa tuluyang mawasak ang natitirang pagtingin ko sa aking sariling anak. Isang maaliwalas na umaga ng Lunes, kinuha ko ang aking lumang telepono sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan kong pinalabas ang numero ng aking matalik na kaibigan. Siya si Maring Elena, isang kilalang real estate broker sa aming probinsya na matagal ko nang pinagkakatiwalaan at nakasama sa maraming pagsubok sa buhay. Elena. Nang sumagot siya sa kabilang linya, hindi ko agad nasabi ang gusto kong sabihin. Huminto ako ng ilang sandali. Huminga ako ng malalim upang pigilin ang panginginig ng aking boses. Ang pabulong kong panimula. Gusto ko nang ipagbili ang buong ari-arian, ang pangunahing bahay, pati na rin ang maliit na bahay sa likod. Natahimik si Elena sa kabilang linya ng telepono. Naramdaman ko ang kanyang matinding pagkagulat. Alam niya ang bawat kwento ng bahay na ito. Alam niya kung gaano ko kaminahal ang bawat sulok ng lupang ito. Alam niya na rito lumaki ang aking mga anak. Rito kami nagdiwang ng mga kaarawan, Pasko at Bagong Taon. Camille, sigurado ka na ba riyan? Tanong niya sa akin sa isang napakalumanay na boses. Iyan ang tirahan mo sa napakahabang panahon. Iyan ang iyong pundasyon. Sigurado na ako, Elena. Tugon ko ng may buong katatagan at kasiguraduhan. Kailangan ko ng kapayapaan sa aking pagtanda. Hindi na ito nakakabuti sa aking kalusugan. At higit sa lahat, hindi na rin ito nakakabuti para sa aking pamilya. Hindi na nagtanong pa ng marami si Elena. Bilang isang tunay na kaibigan na nakakakilala sa akin, naintindihan niya agad ang bigat ng aking nararamdaman. Pagkaraan ng ilang araw, inihanda na namin ang lahat ng mga legal na papel. Lahat ng kinakailangang dokumento mula sa hall ng barangay hanggang sa munisipyo ay inayos ko ng maayos, malinis at ayon sa batas. Walang pagkakamali. Walang kakulangan. Ang titulong iyon ay nakapangalan lamang sa akin. Ako ang nag-iisang may-ari. At may buo akong legal at moral na karapatan na ipagbili ang aking sariling ari-arian. Nang matapos ang mga papel sa abogado, nagpadala ako ng opisyal na sulat ng abiso kina Adrian at sa kanyang asawang si Brielle. Isang formal na notice to vacate. Binigyan ko sila ng sapat na panahon upang makahanap ng ibang matutuluyan. Ayaw kong maging kejam. Ayaw kong maging walang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan kong maging matatag para sa aking sariling kapakanan. At dumating ang araw na iyon. Ang araw na hindi nila malilimutan kailanman. Isang maagang umaga, habang ang hamog ay nakatambay pa sa mga halaman, dumating ang 2 tauhan ni Elena. May dala silang isang malaking wooden sign at ilang mga kasangkapan. Sa mismong gitna ng aming malawak na bakuran, malapit sa bakod na pinalilibutan ng mga namumukadkad na bougainvillea, itinayo nila ang signboard na iyon. Malalaki ang mga titik, malinaw na malinaw kahit mula sa malayo. For sale. Kasalukuyang lumalabas si Brielle mula sa maliit na bahay sa likod upang magtapon ng basura nang makita niya ang mga lalaking nagpoposte. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang plastic bag ng basura sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya. Nakatitig siya sa berdeng damuhan kung saan nakatayo ang signboard. Nakita ko mula sa bintana ng aking kusina ang kanyang reaksyon. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa loob ng bahay upang tawagin ang aking anak. Ilang minuto lamang ang lumipas, patakbong lumabas si Adrian. Walang tsinepelas, gulo-gulo ang buhok, at halatang kababangon lamang sa pagkakatulog. Lumapit siya sa signboard sa gitna ng bakuran. Hinawakan niya ang kahoy na tila hindi siya nakapaniwala sa kanyang sariling nakikita.
Tumingin si Adrian sa direksyon ng aking bintana. Ang kanyang mukha ay pinalitan ng matinding takot, pagtataka at pangamba. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang tunay na pagkabagabag sa kanyang mga mata. Sa loob ng mahabang panahon, inakala nilang dalawa na ang bahay na ito ay mananatiling sa kanila magpakailanman. Inakala nila na dahil anak ko si Adrian, maaari nilang gawin ang lahat ng gusto nila. Na maaari nila akong baliwalain, pagsabihan ng masasamang salita, at tratuhin na tila isang katulong sa sarili kong bahay ng walang kapalit at walang hangganan. Dahil sa signboard na iyon na nakatayo sa gitna ng damuhan, bigla silang nagising sa isang napakasakit na katotohanan. Wala silang hawak na titulo, walang nakasulat na pangalan nila sa kahit anong papel. Wala silang ni isang sentimong pagmamay-ari sa lupang ito. Lahat ng ito ay akin. At ang kanilang ginawang mga pambabastos ay dumating na sa sukdulan. Kinagabihan, habang nakatitig ako sa kadiliman mula sa aking kwarto, narinig ko ang mahihinang usapan at mga balisang yabag sa bakuran. Nag-aalala sila, natatakot sila sa hinaharap. Sa wakas, na-realize nila na ang bawat maling gawa at kawalan ng respeto ay mayroong totoong kahihinatnan sa buhay. Kabanata 2. Ang pag-alis sa lumang tahanan. Mabilis ang takbo ng panahon kapag may mga malalaking pagbabagong darating sa buhay ng tao. Ang akala ko noong una ay aabutin ng ilang buwan bago may magka-interes sa aking ari-arian. Subalit tila itinalaga ng may kapal na maging mabilis ang lahat upang makapagsimula na ako agad ng aking bagong buhay. 8 araw lamang pagkatapos maitayo ang signboard na iyon sa bakuran, may lumapit na isang interesadong buyer. Sila ay isang retiradong mag-asawa rin na nagmula sa Maynila. Naghahanap sila ng isang tahimik na lugar sa probinsya kung saan maaari silang magpalipas ng kanilang pagtanda ng may kapayapaan. Nagustuhan nila agad ang magandang lokasyon, ang malawak na bakuran na may mga puno ng prutas, at ang tibay ng pagkakatayo ng bahay. Hindi na sila nakipagtawaran pa ng matagal. Nagkasundo kami agad sa nararapat na presyo at nagbayad sila sa pamamagitan ng formal na bank transfer. Mabilis ang naging mga pangyayari pagkatapos noon. Kailangan na naming simulan ng pag-empake ng aming mga personal na gamit. Sa mga araw na iyon, ng pag-empake, ang buong bahay ay napuno ng isang kakaibang katahimikan. Ang mga malalaking kahon na gawa sa karton ay nakatambak sa bawat sulok ng aming sala. Bawat gamit na aking hinahawakan at inilalagay sa loob ng kahon ay may dalang sari-saring alaala. Ang lumang litrato ng aming pamilya noong bata pa ang aking mga anak. Ang mga porcelain na plato na ginagamit lamang namin tuwing Pasko at fiesta. At ang mga lumang laruan na itinatago ko sa ilalim ng cabinet. Bawat isa ay may kwento ng nakaraan. Mga kwento ng kaligayahan na ngayon ay napalitan na ng pait. Isang hapon, habang nag-iisa ako sa sala, at nag-aayos ng mga huling dokumento, narinig ko ang isang mahinang katok sa pinto. Pabukas ko ng pinto, nakatayo roon ang aking anak na si Adrian. Hindi siya ang dating Adrian na nakilala ko nitong mga nakaraang buwan. Wala na ang kanyang pagiging mayabang, ang kanyang matigas na ulo at ang kanyang galit. Ang lalaking nakatayo sa aking harapan ay nakatungo, bagsak ang dalawang balikat at may malalalim na maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata dahil sa puyat at pag-aalala. Nay, ang mahina niyang sambit. Ang kanyang boses ay nanginginig at pinalitan ng humility. Maaari ba tayong mag-usap kahit sandali lang? Pinatuloy ko siya sa loob ng bahay. Naupo siya sa aming lumang sofa, ang sofa na madalas niyang higaan noong bata pa siya kapag nanonood siya ng mga palabas sa telebisyon pagkatapos ng eskwela. Nakatitig siya sa kanyang sariling mga kamay habang nagsasalita. Hindi siya makatating ng diretso sa aking mga mata. Nay, patawarin mo ako, panimula niya. Kasabay noon ay ang pagpumatak ng isang malaking luha mula sa kanyang mata patungo sa kanyang pisngi. Patawarin mo kami ni Brielle. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ako kabastos at kawalang utang na loob na anak. Inisip ko lang ang sarili ko. Inisip ko lang ang kaginhawaan naming dalawa. Habang nakakalimutan ko ang lahat ng sakripisyo mo para sa akin mula noong bata pa ako. Huminto siya sa pagsasalita dahil sa sikip ng kanyang dibdib.
Pumatak pa ang maraming luha sa kanyang mga pisngi. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang matinding pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Naging bulag ako, Nay. Sinayang ko ang iyong kabaitan at pagmamahal. Narealize ko na ngayon na wala pala akong maipagmamalaki sa mundong ito. Wala pala akong sariling kakayahan kung wala ang iyong tulong at gabay. Nakatitig ako sa aking anak habang siya ay umiiyak sa aking harapan. Ang puso ng isang ina ay hindi kailanman nagiging bato para sa kanyang sariling dugo. Naramdaman ko rin ang matinding sakit at kirot sa aking dibdib habang nakikita ko siyang nagsisisi at humihingi ng kapatawaran. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Adrian, anak, malumanay, ngunit malinaw kong sinabi. Pinatatawad na kita. Pinatatawad ko na kayong dalawa. Walang inang magtatanim ng galit o sama ng loob sa kanyang anak magpakailanman. Bahagyang lumabas ang pag-asa sa kanyang lungkot na mukha. Talaga, Nay? Ibig sabihin ba nito? Maaari pa tayong magpatuloy dito? Umiling ako ng dahan-dahan at mahinahon bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin. Pinatatawad kita, Adrian. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na babaguhin ko ang aking desisyon. Wika ko sa kanya ng may buong pagmamahal, ngunit may matatag na paninindigan. Ang pagbebenta sa bahay na ito ay tuloy. Kailangan mo itong maranasan. Kailangan ninyong dalawa ni Brielle na tumayo sa sarili ninyong mga paa. Kung patuloy kitang pagkakanlungin at poprotektahan sa ilalim ng aking pakpak, hindi ka kailanman magiging isang tunay na lalaki. Hindi mo matututunang pahalagahan ang mga bagay sa buhay kung palagi na lamang itong ibinibigay sa iyo ng libre at walang paghihirap. Yumuko si Adrian. Wala nang argumento, wala nang pagtaas ng boses. Naintindihan niya ang lalim ng aking mga salita. Walang galit sa kanyang mukha, kundi pawang pagtanggap sa kanyang pagkakamali at matinding kahihiyan sa kanyang mga nagawang kapabayaan. Pagkaraan ng 3 araw, dumating na ang takdang araw ng aming pag-alis. Napilitang maghanap sina Adrian at Brielle ng sarili nilang matutuluyan. Nakahanap sila ng isang simpleng apartment na may 2 silid-tulugan sa kalapit na bayan. Ang upa roon ay humigit kumulang 15,000 piso kada buwan. Isang halaga na kailangan nilang pagsumikapan at pagtrabahuhan mula sa sarili nilang mga bulsa. Nakita ko mula sa malayo kung paano sila nagsumikap na mag-empake, magbuhat ng mga kahon, at mag-ayos ng kanilang sariling mga gamit. Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay mag-asawa, kailangan nilang harapin ang realidad ng buhay. Sila na ang magbabayad ng sarili nilang bill sa kuryente, bill sa tubig, at mga gastusin sa pagkain sa araw-araw. Walang nanay Camille na sasalo sa kanila kapag naubusan sila ng pera. Walang libreng pagkain sa hapagkainan. Habang nakatayo ako sa tabi ng aking sasakyan, pinapanood ko ang truck na dahan-dahang naghahakot ng aming mga huling gamit palabas ng gate. Tumingin ako sa lumang bahay sa huling pagkakataon. May kaunting lungkot at panghihinayang sa aking puso para sa mga lumipas na panahon. Ngunit mas mangingibabaw ang isang masayang pakiramdam ng malaking ginhawa at kalayaan. Ang mabigat na dumi at pait na matagal nang nakadagan sa aking dibdib ay tuluyan nang nawala. Tumingala ako sa bughaw na langit, pikit ang aking mga mata, at bumulong ng isang maikling panalangin ng pasasalamat sa may kapal. Ito na ang simula ng aking bagong kabanata. Isang bagong buhay na may katahimikan, kapayapaan sa kaluluwa, at sapat na respeto para sa aking sarili at sa aking buong pamilya. Kabanata 11, ang bagong simula sa edad na 67. Bakas pa sa mga daliri ko ang lamig ng ballpen nang pirmahan ko ang huling papel. Sa wakas, tapos na. Naibenta na ang bahay. Ang lumang bahay na iyon, kung saan ko iginugol ang napakaraming taon ng aking buhay. Doon ko pinalaki ang aking pamilya. Doon ako umiyak ng patago sa kusina. Doon din ako napagod ng paulit-paulit. Ngunit noong araw na iyon, habang hawak ko ang pondo mula sa pagbebenta, wala akong naramdamang takot. Wala kahit kaunting pagsisisi. Ang naramdaman ko lang ay ang isang napakalaking kaginhawaan. Sa edad na 67 taon, bumili ako ng sarili kong condo unit.
Isang simple ngunit modernong tahanan sa tabi ng isang payapang lawa. Hindi ito kasing laki ng lumang bahay, pero sa akin ito. Sa akin lang. Walang mga biyenang mag-uutos sa akin. Walang mga anak na aasa sa aking lakas. At higit sa lahat, wala nang ingay na magpapagulo sa aking isipan. Noong unang gabi ko sa bagong kondo, tahimik ang paligid. Naupo ako sa balkoni habang hawak ang isang mainit na tasa ng tsokolate. Masarap ang bango nito. Iyon ang paborito kong tsokolate galing pa sa Batangas. Mula sa balcony, natatanaw ko ang tubig ng lawa. Kumikislap ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang hangin ay malamig at presko. Dumadaloy ito ng dahan-dahan, tila dumadampi sa aking mukha. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Naisip ko ang mga nagdaang taon. Para sa isang Pilipino, lalo na sa ating mga nakatatanda, ang pamilya, ang lahat. Lahat ng sakripisyo, ginagawa natin para sa mga anak. Nagtitipid tayo, nagtitiis tayo. Minsan, kahit ang sarili nating pangarap, nakakalimutan na natin. May 3 milyong piso na natira sa akin mula sa pagbebenta ng bahay matapos kong mabayaran ng kondo. Isang malaking halaga. Halagang sapat upang mabuhay ako ng komportable at may dignidad. Sa haba ng panahon na inilaan ko para sa iba. Ngayon, panahon naman para sa akin. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa balcony, narinig ko ang kakatok sa pintuan. 3 mahihinang katok. Binuksan ko ang pinto. Si Adrian. Nakatayo ang anak ko sa labas. Hawak niya ang isang maliit na supot ng bibingka at puto-bumbong. Alam niyang paborito ko ang mga iyon. Tumingin ako sa kanya. May kakaiba sa kanyang mga mata. Wala na ang dating yabang. Wala na rin ang galit o pagiging demanding na madalas kong makita noon. Magandang hapon po, Ma. Ang mababang boses niyang bati sa akin. Dumukot siya at dahan-dahang kinuha ang aking kamay upang magmano. Naramdaman ko ang init ng kanyang noo sa likod ng aking kamay. Napakahaba ng panahong hindi niya ginawa iyon. Isang simpleng pagmamano, ngunit napakalalim ng kahulugan para sa isang ina. Tuloy ka, Adrian, sabi ko sa kanya. Kalmado lang ang boses ko. Pumasok siya sa loob. Tumingin siya sa paligid ng aking maliit na kondo. Malinis ang silid, maayos ang mga kasangkapan. May ilaw na nagmumula sa malaking bintana. Umupo siya sa sofa. Maingat ang bawat galaw niya, tila natatakot na makasira ng anumang bagay. Ipinaghanda ko siya ng mainit na kape. Inilagay ko ang tasa sa harap niya. Salamat po, Ma, bulong niya. Tumingin siya sa akin, direktang nakatitig sa aking mga mata. Sabi niya, natanto na niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. Naintindihan na raw niya kung bakit kailangan kong ibenta ang bahay. Naintindihan na niya kung bakit kailangan kong lumayo. Sabi pa niya, napagtanto niya kung gaano siya naging makasarili noong mga nakaraang taon. Inisip lang daw niya ang sarili niyang kagustuhan nang hindi iniisip ang aking kapakanan at katahimikan. Habang nakikinig ako sa kanya, hindi ako nagsasalita. Pinabayaan ko lang siyang maglabas ng naramdaman. Nang matapos siya sa pagtatapat, tumango ako ng dahan-dahan. Sabi ko sa kanya, masaya ako dahil natuto na siya. Masaya ako dahil unti-unti na siyang nagiging isang tunay na lalaki at responsableng ama. Ngunit malinaw rin ang aking mga salita sa kanya. Ang aking desisyon ay hindi na magbabago. Ang buhay ko ngayon ay para na sa aking sarili. Tutulungan ko siya kapag kailangan, ngunit hindi ko na ulit isusuko ang aking kalayaan. Nakita ko ang pagtango ni Adrian. May kaunting lungkot sa kanyang mukha, ngunit higit sa lahat, may respeto. Respeto sa aking desisyon bilang kanyang ina. Nang umalis si Adrian noong hapong iyon, naupo ako ulit sa aking paboritong upuan sa balcony. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga burol. Ang langit ay napuno ng kulay kahel at kulay rosas. Napakaganda ng tanawin. Inisip ko ang aking edad. 67 taon. Maraming tao ang nag-aakala na kapag umabot ka na sa edad na ito, tapos na ang buhay, na ang natitirang mga taon ay para na lamang sa paghihintay. Paghihintay sa mga anak na dumatag. Paghihintay sa mga apo.
paghihintay sa katapusan. Ngunit maling-mali sila. Ang pagmumula sa umpisa sa edad na 67 ay hindi nakakatakot. Hindi ito isang kabiguan. Ito ay isang regalo. Ito ay kalayaan. Isang kalayaan na ako mismo ang pumili at nagsumikap na makamit. Sa wakas, wala na akong kailangang patunayan kanino man. Hindi ko na kailangang magpaalipin sa mga inaasahan ng ibang tao. Hindi ko na kailangang maging martir. Hawak ko ang sarili kong oras. Kung gusto kong gumising ng maaga upang sumabay sa simoy ng hangin, magagawa ko. Kung gusto kong maglakad-lakad sa tabi ng lawa habang nakikinig sa huni ng mga ibon, walang pipigil sa akin. Kung gusto kong bumili ng masarap na pagkain gamit ang sarili kong pera, magagawa ko ng walang nagtatanong. Tumingin ako sa refleksyon ng tubig sa lawa. Nakita ko ang sarili ko. May mga wrinkles na sa tabi ng aking mga mata. Puti na rin ang malaking bahagi ng aking buhok. Ngunit sa likod ng mga bakas na iyon ng panahon, nakita ko ang isang babaeng matapang. Isang babaeng marunong magmahal sa sarili. Ang pangalan ko ay Camille. At sa edad na 67, ako ay opisyal ng nabubuhay para sa aking sarili. Ito ang aking bagong simula. At ito ang pinakamagandang bahagi ng aking buhay.